Huwag mong inumin, Mama. Nanginginig na bulong ni Sion habang nakadikit ang kanyang maliit na palad sa bewang ko sa gitna ng kumukuti-kutitap na ilaw ng hapag. Si Papa ang nagpalit ng tasa. Kapag inubos mo iyan, dadalhin kanila sa puting van. Natahimik ang buong bulwagan nang itaas ni Sandro ang sobre at ngumiti na parang santo. Pirma ka na lang, amihan. Isang gabi ka lang sa wellness center para sa ikatatahimik ng lahat. Kumalansing ang kutsara ni Salve sa plato. O gusto mong sabihin namin sa lahat kung bakit ka sumisigaw tuwing madaling araw? Lira ay nakaupo ng tuwid, nakaputing bestida, hawak ang clipboard na parabang doktor nga siya sa gabing iyon at hindi ang babaeng ilang linggo ko nang naaamoy sa polo ng asawa ko. Naramdaman kong humigpit ang kapit ni Sion. Mama, may posas sa van. Mula umaga pa lang, may kakaiba ng kinis ang katahimikan sa lumang bahay ng mga Severino sa Tayabas. Hindi iyon payapang katahimikan. Iyon ang klase ng katahimikang pinapakinis upang matakpan ang kalawang. Alas 5 pa lang, gising na ako sa kusina, binubuksan ang malalaking bintana habang pumapasok ang malamig na simoy na may halong amoy ng basang kahoy, sampagita at lumang mantika. 80 taon na si Doña Ising ng araw na iyon at kahit 2 linggo na siyang hindi halos makatayo, ipinilit ni Salve na gawing enggrande ang salo-salo. Kailangang makita ng buong pamilya na buo pa ang pangalan ng Severino, sabi niya noong isang gabi. Malamig ang boses habang pinagmamasdan akong magbalot ng lumpia. Hindi tayo pwedeng magmukhang naghihingalo kahit ang matriarka mismo ang may hawak ng hininga ng bahay na ito. Ako ang pinag-asikaso niya sa mga bulaklak, sa mga kandila, sa menu, sa upuan ng mga kamag-anak, sa ribbons para sa lumang piano, pati sa pagplansa ng tablecloth na may butas na. Ako rin ang gumigising kay Sion, nagpapaligo sa kanya, naghahanap ng pares ng medyas at nagpapakalma sa kanya kapag nagigising siya sa sama ng loob sa kalagitnaan ng gabi dahil ayaw raw niyang marinig ang yabag ng ama niyang tila laging may tinatago. Si Sandro, gaya ng dati, ay bumaba ng preskong-presko, nakalino na polo, mabango at may ngiting kayang bumili ng simpatiya ng kahit sinong kapitbahay. Humalik siya sa noo ko sa harap ng 2 katulong. Ang aga mo namang gumising, sabi niya. Baka mapagod ka na naman. Kung iba ang makakakita, iisipin nilang concern iyon ng asawa. Ngunit alam ko na ang tono ng baka mapagod ka na naman sa bibig ni Sandro. Ibig sabihin noon, huwag kang magkamali, huwag kang mapansin, huwag mong guluhin ang araw na gusto kong kontrolin. Sa kabilang dulo ng bahay, sa dating silid-aklatan na ginawang pansamantalang klinik ni Lira, binuksan ni Dra. Lira ang maliit niyang silver case at isa-isahang inayos ang mga vial na may malinaw na likido. Hindi ko iyon nakita ng oras na iyon, ngunit malalaman ko ring mula pa sa umaga ay naroon na siya, maaga pa sa mga bisita, hindi para mag-check ng blood pressure ni Doña Ising, kundi para maghanda ng kung anumang kinailangan ng pamilya sa gabing iyon. May usapan silang mahina ni Salve habang sinisilip ni Odette ang pinakamatandang kasambahay mula sa kalahating bukas na pinto. Hindi dapat sumobra, bulong ni Lira. Gusto ko lang siyang antukin, hindi mawalan ng pulso. Sumagot si Salve nang halos hindi gumagalaw ang bibig. Ang mahalaga, matahimik siya at pumirma. Noon ay hindi pa alam ni Odette kung sino ang siya. Akala niya si Doña Ising, mali siya. At ang pagkakamaling iyon ang dahilan kung bakit ginugol niya ang hapon na nanginginig habang nag-iisip kung kanino siya tapat. Nasa balkonahe si Tomas nang sumikat ang araw, nakaupo sa kanyang wheelchair, kumot sa tuhod, tila walang pakialam sa mundo. 1 taon na mula nang maaksidente siya sa kalsada sa Sariaya. Mula noon, ayon sa sabi ng pamilya, putol-putol na raw ang alaala niya. Minsan, kilala niya ang pangalan ng mga tao, minsan hindi, minsan maamo, minsan parang walang laman. Naging mahina siya sa paningin ng lahat. At gusto yata ni Salve ang ganoon, isang panganay na anak na hindi na balak tumayo, isang bunso na kayang mamuno,
at isang manugang na tulad ko na madaling sabihang emosyonal. Dumaan ako sa tabi ni Tomas, dala ang mga puting gumamela para sa altar ni Doña Ising. "Kuya Tomas, ilalagay ko ito sa may santo ha?" Sabi ko. Dahan-dahan siyang lumingon, tumingin sa akin, tapos sa mga bulaklak, tapos sa likod ko na para bang may sinusukat na distansya sa hangin. "Mamaya," sabi niya. "May itatago sila sa ilalim ng cake stand." Napahinto ako. "Ano?" Umikot siya pabalik sa halamanan. Tinitigan ang mga dahon ng santan. Nalito ako. Sagot niya, sabay ngiti ng marupok. Akala ko pista. At dahil nasanay na kaming lahat sa putol-putol niyang mga pangungusap, lumakad na lang ako papasok nang may bahagyang kurot sa dibdib. Bandang 9:00, dumating ang unang mga kamag-anak mula Lucena, Mauban at Maynila. Mga tiyahin na pinahiran ng pulbos ang leeg, mga pinsang naka-heels sa lumang sahig na maingay, mga lalaking mahilig magkamayan ng malakas at magtanong kung kailan kami susundan ni Sion ng isa pa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong ngumiti ng pilit sa tanong na, "Ikaw, amihan, kailan mo bibigyan ng kapatid si Sion?" Sa una kong taon sa bahay na iyon, umiiyak pa ako sa banyo pagkatapos ko marinig ang ganitong tanong. Sa ikatlong taon, natuto na akong magbuhos ng sabaw habang sumasagot ng "kapag gusto na ng Diyos." Sa ikapitong taon, marunong na akong ngumiti nang hindi umaabot sa mata. Nasa tabi ko si Sion habang nagbabalot ako ng pabor para sa mga bisita maliliit na rosaryo sa organza pouch. Tahimik lang siya, gaya ng lagi, ngunit iba ang galaw ng kanyang mga mata. Hindi siya batang makulit. Siya iyong tipong nakikinig kahit walang tingnan. Kapag may bumabagsak na tinidor sa dining hall, malalaman ni Sion kung sino ang nagbitaw. Kapag may hindi totoo sa tono ng boses, maririnig niya agad. Noong madaling araw, umakyat si Papa sa silid ni Lola Ising. Bulong niya habang ipinapasok ang huling rosaryo sa supot, kasama si Tita Lira. Akala ko noong una, karaniwang takot lang iyon ng bata sa babaeng hindi niya gusto. "Nag-check siguro ng gamot," sabi ko. Umiling siya. Hindi sila nagdala ng bag ng doktor. 2 sobre lang, saka susi. "Anak, huwag kang mag-imbeto." Pagkasabi ko noon, agad akong nagsisi. Hindi dahil sumagot siya. Hindi. Lalo siyang tumahimik. Iyon ang masama kay Sion. Kapag tinawag mo siyang mapag-imbento, hindi siya nagtatalo. Parang iniipon lang niya ang sakit at itinatago sa lugar na hindi mo maabot. Sa tanghali, dinala ko ang tray ng lugaw at gamot ni Doña Ising sa kanyang silid. Nakabukas ang bintana, humahampas ang puting kurtina, at ang matandang babae ay nakahilig sa unan na parang papel na hindi dapat tiklupin ng madiin. Sa lahat ng tao sa bahay na iyon, siya lang ang marunong tumingin sa akin na parang hindi ako inangkat mula sa mas mababang antas ng lupa. Hinawakan niya ang pulso ko, malamig ang mga daliri. "Hindi maganda ang ingay sa bahay ngayon." "Dahil lang po sa bisita," sabi ko. "Hindi," sagot niya. Kapag galit ang tao, iba ang yabag. Kapag balak niya lang manakit, mas tahimik. Natawa ako ng mahina dahil ayaw kong isipin niyang naniniwala ako sa ganoong mga pakiramdam. Ngunit hindi ako nakatawa nang sumunod ang sinabi niya. "Nasaan ang maliit na susi?" Napakurap ako. "Anong susi po?" Saglit siyang napatitig, saka tumingin sa pinto. "Yung ibinigay ng ama mo bago siya mamatay. Huwag mong sabihing iniwan mo na naman kung saan-saan." Kumabog ang dibdib ko. 7 taon na akong tinatanong ni Doña Ising tungkol sa munting tansong susi na iniwan ni Papa sa akin sa loob ng kuwintas, at 7 taon ko na rin iyong isinasabit sa ilalim ng damit na parang simpleng medalya. "Nasa akin po," sagot ko. Humina ang paghinga niya. "Mabuti. Huwag mo iyan aalisin kahit sino pa ang humalik sa noo mo." Paglabas ko ng silid, nasalubong ko si Lira sa hallway. Maputi ang balat niya, makinis, at laging may amoy na tila pinaghalong bagong laba at antiseptic. Wala akong maipaliwanag na dahilan noon kung bakit sumisikip ang dibdib ko
kapag naririnig ko ang takong ng sapatos niya sa bahay na iyon. Kumusta si Lola? Tanong niya. Mahinhin. Pagod. Sagot ko. Baka pwede ko siyang i-check mamaya bago ang hapunan. Ngumiti ako ng tipid. May sarili po siyang doktor. Oo naman, sabi niya, at ang ngiti niya ay bahagyang tumagal. Ngunit minsan, mas nakikinig ang pasyente sa taong gusto nilang pagtiwalaan. Bago pa ako makasagot, lumabas si Sandro mula sa dulo ng koridor, hinawakan siya sa siko at sinabi, Lira, doon muna tayo sa study. Tingnan mo yung papers. Wala iyon dapat kahulugan para sa iba. Para sa akin, parang may pirasong yelo na idinikit sa batok ko. Hindi man sila magkadikit ng lampas sa isang segundo, kabisado ng asawa ang distansyang komportable sa babae. Iyon ang uri ng bagay na hindi maituro ng ebidensiya, ngunit hindi rin maitatanggi ng katawan. Nang bandang 2:00, naganap ang unang bitak sa maayos na planong ipinipinta ng pamilya. Nabasag ni Sion ang isang serving bowl sa pantry. Hindi dahil makulit siya, nadulas siya sa mantikang kung paano nagkaroon doon, ay wala namang gustong magpaliwanag. Umalingaw-ngaw ang bagsak ng porselana. Agad dumating si Salve, nagsusumigaw, nakasuot ng mabigat na perlas kahit hapon pa lang. Ano ba namang malas iyan? Sigaw niya. Hindi pa nagsisimula ang selebrasyon, nagwawasak na kayo ng gamit. Lumapit ako kay Sion, nakita ang hiwa sa palad niya. Hindi niya sinasadya, sabi ko. Bata siya. Bata rin ba yung dila mo? Balik ni Salve. Kaya hindi kayo umuunlad, puro dahilan. Humakbang si Sandro sa pagitan namin, ngunit sa halip na awatin ang ina niya, pinisil niya ang balikat ko ng pasimpleng mahigpit. Punta ka muna sa kusina, sabi niya sa akin. Ako narito. Sa iba, magmumukhang pinoprotektahan niya ako sa inis ng ina niya, ngunit alam ko na ang piga ng mga daliri niyang iyon. Paalala iyon na huwag akong mag-eksena, huwag akong magsalita, huwag kong ipahiya ang pamilya. Sa likod namin, nakita kong si Tomas ay nakatingin mula sa dulo ng hallway. Hindi gumagalaw, ngunit matalim ang titig sa mantika sa sahig. Habang nililinis ko ang sugat ni Sion sa maliit na banyo sa likod ng kusina, doon niya sinabi ang unang buo at malinaw na pangungusap na dapat pala ay pinakinggan ko agad. Hindi nadulas lang, sabi niya. May nagbuhos. Tiningnan ko siya sa salamin. Sino? Yung lalaking may tattoo sa leeg, yung driver ni Papa na hindi pinapakilala. Napatigil ang kamay ko. Wala kaming opisyal na driver sa araw-araw. Minsan may mga lalaking dumadating, inuutusan ni Sandro sa garahe, tapos umaalis din. Hindi ko sila tinatanong. Tinuruan ako ng buhay sa bahay na iyon na ang sobrang pagtatanong ay tinatawag na pagiging pakialamera. Paano mo nakita? Bulong ko. Nagtago po ako sa likod ng freezer para kunin ang rosaryo ko. Narinig ko si Papa, sabi niya, maging maingat, bata ang madadali kapag kinabahan ng ina. Sa kabilang banda ng bakuran, sa likod ng garahe, may puting van na bagong hugas na hindi pag-aari ng pamilya. Nakaparada iyon sa lilim ng balete. Hindi kita mula sa pangunahing gate. Tinitingnan iyon ni Odette habang nagsasampay ng table napkin sa likod. Narinig niya ang usapan ni Sandro at ng lalaking may tattoo. Mamaya pagkaubos ng tsaa, sabi ni Sandro, ikalawang gate ang gamitin ninyo. Ayokong magulat ang mga bisita. At yung bata? Tanong ng lalaki. Kasama ang ina, malamig na sagot ni Sandro. Mas madali kung sabay. Natigilan si Odette, naipit ang basang napkin sa kamay. Nang marinig niyang may paparating mula sa hardin, dali-dali siyang yumuko at nagkunwaring namumulot ng clothespin. Ilang dekada na siyang naninilbihan sa bahay na iyon. Kabisado niya kung kailan dapat bingi at kung kailan dapat pilay. Ngunit sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, nakita niya sa puting van ang refleksiyon ng sarili niyang mukha, matanda, payat at duwag. Pagsapit ng 5:00, handa na ang lahat. Naiayos ang long table sa bulwagan, nakasindi ang chandelier, may mga puting kandilang kulay pulbos sa gilid ng portrait ng mga yumao, at sa gitna
ay ang 3 palapag na cake na gawa sa ube at makapuno, balot ng manipis na gold leaf na hindi man lang gusto ni Doña Ising. Para saan ang sobrang kinang? Bulong niya nang ilipat siya sa wheelchair papunta sa dining hall. Mas gusto ko pa rin ang sapin-sapin. Sumandal ako sa kanya para ayusin ang shawl niya. Pagkatapos po ng dinner, igagawa ko kayo bukas. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. Kung may mangyari sa akin ngayong gabi, huwag kang pipirma kahit may umiiyak pa. Tumawa ako ng mahina. Lola, birthday niyo. Hindi po libing. Umakyat ang sulok ng labi niya, ngunit hindi ito umabot sa mata. Minsan, pareho lang iyon sa pamilyang ito. Nagsimula ang hapunan sa karaniwang pagtatanghal ng perpektong angkan. Nagdasal si Sandro ng may garalgal na boses na tila laging handang manguna sa funeral service. Nagbigay ng toast si Salve para sa sakripisyo ng bawat miyembro ng pamilya. Nagkuwentuhan ang mga pinsan tungkol sa negosyo ng kaibigan nila, sa kondo ng asawa nila, sa paaralan ng mga anak. Pinaikot-ikot ako ni Sandro sa likod ng upuan ni Doña Ising na parang maasikasong asawa. Kapag nakatingin ang mga tao, hahaplos siya sa baywang ko. Kapag nakatalikod ang iba, kukurutin niya ng sobrang diin sa kaliwa ko. Si Lira ay kinakausap ng mga tiyahin na parang bahagi na ng pamilya. Buti na lang at may doktor tayong kaibigan, sabi ng isa. Sumagot si Lira ng mahinahon, kaibigan lang po ni Sandro. Pagkasabi niya noon, sandali siyang napatingin sa akin sa ibabaw ng baso. May kung anong pumasok sa sikmura ko na parang hindi sapat ang hangin sa silid. Pagdating ng dessert, lumapit sa akin si Odette na may tray ng salabat sa porselana. 3 tasa ang nasa tray, isa para kay Doña Ising, isa para sa akin, isa para kay Salve. Pinadala po ni Ma'am Lira, bulong niya. Nanginginig ang tray sa kamay niya. Sabi, para raw sa kabog ng dibdib. Bakit ka nanginginig? Tanong ko, halos hindi gumalaw ang labi niya. Ma'am, huwag po kayong iinom agad. Bago ko pa itanong kung bakit, sumulpot si Salve sa tabi namin. Ano pa ang hinihintay mo, amihan? Uminom ka na. Mukha kang kulang sa tulog. Inabot ko ang tasa. At sa mismong sandaling iyon ay kumapit si Sion sa likod ng bestida ko. Hindi siya nagsalita agad. Naramdaman ko muna ang sobrang diin ng maliit niyang kamay, saka ang pagdikit ng bibig niya sa gilid ng balakang ko. Doon niya ibinulong ang mga salitang bumiyak sa gabi. Huwag mong inumin, Mama. Si Papa ang nagpalit ng tasa. Kapag inubos mo iyan, dadalhin ka nila sa puting van. Nangangatog ang palad ko habang nakataas ang tasa. Sa harap ko, nagniningning ang ilaw sa ibabaw ng tsaa. Sa likod ni Salve, hindi gumagalaw si Sandro. Nakangiti siya, ngunit may isang litid sa panga niya ang bumubukol. Anong sabi ng anak mo? Anong sabi? Tanong ni Salve. Bago pa sumagot si Sion, dumulas ang tingin ko sa kanang sulok ng bulwagan sa bukas na pinto papunta sa beranda. Doon, bahagya kong nakita ang anino ng 2 lalaking nakaputing polo sa tabi ng puting van. Hindi kamag-anak, hindi bisita, hindi kaibigan. At biglang tumunog sa loob ng ulo ko ang mga pira-pirasong babala ng araw, ang mantika sa pantry, ang susi at sobre na dala ni Sandro at Lira, ang sinabi ni Tomas tungkol sa ilalim ng cake stand, ang pagbanggit ni Doña Ising sa pagpirma. Hindi ko pa alam ang buong plano, ngunit alam kong may naghihintay sa labas na hindi para sa convenience ng bisita. Uubusin ko po mamaya, sabi ko sa wakas. Inilapag ko ang tasa sa side table sa likod ko. Agad tumalim ang mukha ni Lira. Mas mabuti kung mainit, sabi niya. Mas mabilis umepekto. Nagkatahimikan ang mesa. Napatingin sa kanya ang ilang tiyahin. Mabilis siyang ngumiti. Ibig kong sabihin, mas mabilis pakalmahin ang tiyan. At bago pa ako makaisip ng dahilan para makalayo sa mesa, tumayo si Sandro na parang naghihintay lang sa eksaktong tiempo. Kinuha niya ang isang makapal na sobre sa ilalim ng cake stand, katulad ng sinabi ni Tomas, sa kabanayad na pinisil ang balikat ko. Bago tayo maghiwa ng cake, sabi niya,
May maliit lang kaming pakiusap para kay amihan, for the family, for Lola. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Umupo si Doña Ising ng tuwid, biglang gising ang mga mata. Binuksan ni Sandro ang sobre at inilabas ang mga papel. Napag-usapan na namin ni Lira at ni Mama. Matagal na kasi naming nakikita na hirap na si amihan. Yung insomnia, panic episodes, bigla ang pagwawala. Napatawa ako sa sobrang gulat. Anong pagwawala? Sandro sked softly, waring nahihirapan para sa akin. Kita mo? Defensive na naman agad. Tumayo ako. Hindi ako pipirma sa kahit anong hindi ko nababasa. Basahin mo, sabi ni Salve, at ang tono niya ay parang may pinupunit na tela. Voluntary admission lang sa wellness center. Mula sa upuan niya, hinampas ni Doña Ising ang kutsara sa pinggan. Sinong nagbigay sa inyo ng karapatang dalhin ang manugang ko kung saan? Bumaling si Lira sa kanya, mahinahon. Lola Ising, para rin po sa katahimikan ng pasyente. Pasyente? Paos na ulit ng matanda. Ako ang pasyente rito, hindi si amihan. Ibinuka ni Sandro ang isa pang papel. At dahil po doon, mahalagang maayos na rin ang usapin sa bahay. Para kung kailangan ng tahimik na kapaligiran si Mama Este, si amihan may maghahawak ng mga legal na bagay. Nang marinig ko ang salitang legal, umusli ang puso ko sa lalamunan. Hindi na ito tungkol sa tsaa, hindi na ito simpleng pagpapahiya. Ito ay isang paglalakad na matagal nang inihanda. Anong mga legal na bagay? Tanong ko, ngumiti si Salve. Yung bahay, yung lupang nasa likod, yung maliit na kapilya. Huwag ka nang magkunwari. Alam naming matagal ka nang kinakausap ni Ising. Hindi ko naisip kailanman na aabot sa puntong iyon ang hiya ko sa harap ng isang mesa. Lahat ng mata nakatutok sa akin, may awa ang iba, may saya ang ilan, may gutom ang ilan pa. Para akong tinutulak sa gitna ng entablado ng walang script. Wala akong tinatago, sabi ko, at hindi ako may sakit sa isip. Umupo si Sandro sa tabi ng mesa at bahagyang ibinaba ang boses, iyong boses na ginagamit niya sa simbahan at sa libing. Mahal, hindi mo ba naalalang sinaktan mo si Sion noong isang buwan? Parang sumabog ang hangin sa paligid ko. Ano? Yung nahulog siya sa hagdan. Nanigas ang kamay ko. Nadulas siya dahil tumakbo siya. Nadulas, ulit ni Salve, tumatawa ng walang aliw. Gaya ng pagkabasag ng mangkok, gaya ng pagkahulog ng mga frame sa hallway, gaya ng pagsigaw mo sa hating gabi na may mga tao raw sa kisame. Halos hindi ako makahinga. Narinig ninyo akong umiiyak, sabi ko. Hindi ako nagsisisigaw ng ganoon. Anong tawag mo sa paulit-ulit na pagbangon mo sa madaling araw at pagkalampag sa mga pinto? Sabat ni Lira. Dokumento ang concern ko rito, amihan, para sa kaligtasan ninyo ni Sion. Huwag mong banggitin ang anak ko, sabi ko, at doon unang lumabas sa boses ko ang bakal na matagal nilang gustong patunawin. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang kamay ni Sion na humahanap sa akin. Hindi siya umiiyak. Mas masama iyon. Tahimik lang siya, at kapag tahimik ang bata habang nagkakagulo ang matatanda, ibig sabihin mas malinaw ang nakikita niya kaysa sa gusto ng lahat. Yumuko siya sa tabi ko at halos hindi gumalaw ang labi nang magsalita. Nasa beranda po ang posas. Nasa bag ni Tita Lira ang injection. Napatingin ako sa silver case sa tabi ng upuan ni Lira. Nakausli ang dulo ng plastic wrapper ng syringe. Kumirot ang sikmura ko. Bakit may injection? Tanong ko ng malakas. Mabilis sumagot si Lira. Vitamin lang para kay Lola. Lola na may hypertension na allergic sa ibang bitamina. Sumingit si Tomas mula sa dulo ng mesa. Lahat kami napatingin sa kanya. Hindi siya madalas magsalita ng tuwid ng ganoon. Tila siya rin ay nagulat sa sariling boses, kaya agad siyang sumandal sa wheelchair at humawak sa sentido. Masakit ulo ko, mahina niyang sabi. Ngunit sapat na ang sandaling iyon para makita kong napakabilis tumalon ng tingin ni Sandro sa kanya, hindi gaya ng tingin sa kapatid na may diferensya,
kundi sa kalabang baka biglang maalala ang hindi dapat. Natatakot kayo dahil lumalabas ang totoo. Sabi ko, hindi ko pa alam kung anong totoo ang eksaktong tinutukoy ko, ngunit alam kong may dapat pigilan bago nila ako maitulak sa puting van. Umabot si Sandro sa baso ng tubig niya, uminom ng dahan-dahan, tapos tumayo. Sige, sabi niya, tinatanggal ang lambing sa boses. Ayaw mong uminom? Ayaw mong pumirma? Then let's stop pretending. Inilapag niya ang papel sa harap ko. Pipirma ka ngayon, amihan. Hindi dahil may sakit ka, kundi dahil hindi ka na mapagkakatiwalaan sa bahay na ito. Kumalansing ang mga kubyertos. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Inangat ni Salve ang baba niya. Ang ibig sabihin niya, hindi na pwedeng sa iyo mapunta ang pamamahala sa bahay at sa kapilya. May bagong habilin si Ising. Napalingon ako sa matanda. Nanlaki ang mata niya. Sinungaling, paus niyang sabi. Humakbang si Lira sa tabi ni Sandro at inilabas ang isang dokumento na may pulang ribbon at pirma sa ilalim. Notarized po, sabi niya. Pirma ni Lola Ising noong 1 linggo. Dahil sa alalahanin niya sa unstable environment sa bahay, ang temporary custodian ng properties ay si Sandro. Biglang tumayo si Doña Ising o nagtangkang tumayo at nahulog ang shawl niya. Hindi akin iyan, sigaw niya. Hindi akin ang pirma na iyan. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa bulwagan pagkatapos ay naputol sa ubo. Lumapit ako, ngunit hinawakan ni Salve ang siko ko. Huwag mo siyang hawakan. Baka masaktan mo na naman. Bitawan mo ako, sigaw ko. Doon ko naramdaman ang unang sampal. Mabilis, malamig, at ginawa sa harap ng buong angkan na parang bahagi ng ritual. Umikot ang mukha ko sa lakas. Suminghap ang ilan sa mga bisita. May ilan ding hindi man lang gumalaw. Mababa ang boses mo sa nakatatanda, sabi ni Salve. Hindi mo bahay ito para magwala ka. Dumaloy ang alat sa gilid ng labi ko. Naramdaman kong tumayo si Sion sa tabi ko. Huwag niyo pong saktan si Mama. Sabi niya. Nanginginig, ngunit malinaw. Yumuko si Sandro sa kanya at pinilit ang ngiti. Anak, tutulungan lang namin si Mama. Sinungaling ka, sagot ni Sion. Hindi na hininga ang narinig ko sa paligid. Para iyong silid na sabay-sabay napigilan ang hangin. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang ilaw sa gilid ng hardin at kita mula sa salamin ang puting van. Hindi na pwedeng magkunwari. Hindi na iyon imahinasyon. Hindi na iyon simpleng medical transport. Nasa harapan mismo ng veranda, ang dalawang lalaking kanina pa naghihintay. Isa hawak ang maliit na black bag. Kumislap sa ilaw ang metal sa bungad ng zipper. Posas. Sandro, sabi ko. Pinupunasan ang dugo sa labi. Ano ito? Tinitigan niya ako ng diretsyo, sa kadahan-dahang pinasadahan ng dila ang loob ng pisngi na para bang siya ang pinahirapan ng sandaling iyon. Last chance, amihan, sabi niya. Ayokong umabot tayo sa mas pangit. Mas pangit pa sa pagpapahiya niyo sa akin sa harap ng buong pamilya. Mas pangit pa sa pagdadala sa iyo palabas habang sumisigaw ka at pinapaniwala sa anak mo na baliw ka, singit ni Salve, pili ka. Nanginginig ang kamay ko, ngunit hindi sa takot lang, may kung anong malamig na tumitigas sa loob ko. Hindi iyon tapang agad, mas tama sigurong tawagin itong ayaw ng mamatay, ng nakaluhod. Binalingan ko si Odette na nakatayo sa gilid na hawak pa rin ang tray. Tumingin lang siya sa akin, saka sa tasa sa mesa, saka sa aso ni Salve na paikot-ikot sa ilalim ng upuan. Wala siyang sinabi. Dahan-dahang kinuha ko ang tasa ko, yumuko na parang iinom, tapos sa ilalim ng mesa ay ibinuhos ko ang karamihan sa nakapatay na halaman sa malaking ceramic pot sa kanan ko. Kaunti lang ang natira sa gilid, sapat para magmukhang nabawasan. Inubos mo? Tanong niya. Nilunok ko ang hangin. Oo. Lumuwag ng bahagya ang panga ni Sandro. Naramdaman ko iyon, at doon ko unang nakita ang saya sa likod ng kontrolado niyang mukha. Hindi tuwa ng asawang gagaling ang kabiyak. Tuwa ng mga ngaso na sigurado ng tatama ang pain. Mabuti, sabi niya. Maupo ka na lang at maya-maya
aakyat tayo para makapagpahinga ka. Hindi ako aakyat, sabi ko, sabay upo. Kailangang bumili ako ng oras at ang pinakamabilis na paraan para bumili ng oras sa pamilyang iyon ay ang magkunwaring sumusunod. Habang ipinagpapatuloy ng mga tiyahin ang mahinang bulungan at pilit na pagbabalik sa normal na usapan, si Doña Ising ay hinihingal sa wheelchair niya, hawak ni Lira ang pulso, na para bang siya ang tagapagligtas sa sarili niyang kagagawan. Lumapit si Tomas ng kaunti, pinaharap ang wheelchair niya sa akin, at itinapat sa mesa ang isang maliit na silver fork. Ibinagsak niya iyon malapit sa aking plato. Sa unang tingin, walang ibig sabihin, ngunit sa ilalim ng plato, nakatupi ang munting piraso ng papel. Isang pangungusap lang ang nakasulat sa sulat kamay na nanginginig ngunit buo. Sa ilalim ng rebulto ni San Rafael ang totoo. Napataas ang tingin ko kay Tomas. Nakatingin siya sa chandelier, parang wala sa sarili. Sa unang pagkakataon sa buong taon, naramdaman kong baka hindi siya nawawala. Baka nagtatago lang siya sa loob ng pagkabasag na ipinakita sa lahat. Makalipas ang 10 minuto, kumirot ng bahagya ang ulo ko hindi dahil sa tsaa, kundi sa takot na pinipigilan ko. Nang makita ni Sandro na hindi ako bagsak o antok na antok, kumunot ang noo niya. "Pakiramdam mo?" tanong niya, nakaluhod sa tabi ko. Ang amoy ng cologne niya ay pamilyar pa rin, at iyon ang pinakakinakilabutan ko na kahit sa gitna ng pagtataksil, kaya pa ring alalahanin ng katawan ko ang lalaking minahal ko. Nahihilo. Pagsisinungaling ko. Ngumiti siya nang manipis. "Si, mabuti nang ipahinga ka." Tumayo siya at sumenyas sa beranda. Gumalaw ang dalawang lalaki. Humigpit ang kapit ni Sion sa akin. Kinalas ko ang kamay ko sa kanya, pinisil ko ng saglit ang palad niya, at bulong ko naman, "Kapag tumakbo ako, sumunod ka kay Kuya Tomas. Hindi ako lalayo sa iyo." "Sion, hindi." Sa kabilang dulo ng mesa, biglang umugong ang boses ni Doña Ising. Hindi na iyon mahina at paos. Tila galing sa natitiran niyang lakas na inipon niya para sa iisang sandali. "Lahat kayo, makinig." Tumigil ang mga pagngunguya, ang mga bulungan, ang mga ngiti. Walang pipirma si amihan. At ang sinumang magtangkang ilabas siya sa bahay na ito ay hindi tagapagmana kundi magnanakaw. Bumaba ang panga ni Salve. "Ising, ikaw ang tumahimik." Balik ng matanda. Nanginginig ang dibdib. "Hindi sa anak mo mapupunta ang bahay. Kung kulog ang sumunod, hindi na sana ako magugulat. Ngunit hindi kulog ang dumating." Nabulunan si Doña Ising. Nanlaki ang mata niya, nangitim ang labi, at sa isang iglap ay napahagip ang kutsara sa sahig. Sumigaw ang mga tiyahin. Napatayo si Lira at tumakbo sa kanya. "Atake sa puso," sigaw nito. "Kailangan kong inject siya." Ngunit bago niya pa mailabas ang laman ng silver case, sinunggaban ni Tomas ang pulso niya mula sa wheelchair. Ganito kabilis. Isang kamay, isang piga, isang tinging hindi na malabo. "Hindi iyan ang gamot ni Ising," sabi niya nang buo ang bawat pantig. Parang napunit ang buong bulwagan. Napasigaw si Salve sa gulat, hindi sa pag-aalala. Napaatras si Lira. Kumawala si Tomas. Ibinagsak ang maliit na vial sa mesa. Gumulong iyon hanggang sa harap ko. Nakabasa ako ng ilang letra sa label. "Midazo, hindi ko na nabuo. Sedative, hindi gamot sa atake. Tawagan ng doktor." Sigaw ko. "Doktor ako," balik ni Lira, "at mali iyang dala mo." Singhal ni Tomas. "Odette, kunin mo ang tunay na meds sa blue drawer." Napatakbo si Odette. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong lumapit si Sandro sa likod ni Tomas, mabilis at tahimik, saka tinulak ang wheelchair nito. Tumama si Tomas sa gilid ng buffet at muntik tumumba. "Ano ba, kuya?" sigaw ni Sandro, kunwaring nag-aalala. Ngunit nakita ko. Kita ko ang kamay niyang nagtulak. Kita rin ni Sion. "Tinulak mo si Kuya Tomas," sigaw ng anak ko. "Hindi," balik ni Sandro. "Nagpanik lang siya." Ngunit, huli na, sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, nagsimulang magkamali sa ritmo
ang mga taong sanay na sanay sa pagkontrol ng eksena. Nakuha ni Odette ang tamang gamot, ngunit huli na para sa katahimikan ng gabi. Nasa sahig si Doña Ising, humahabol ng hangin, hawak ko ang batok niya habang si Tomas, na tila biglang nagising mula sa mahabang bangungot, ay sumisigaw ng mga utos sa mga tao. Huwag ninyong hayaang silira ang lumapit. Umigting ang mukha ni Salve. Tomas, tigilan mo ang kabaliwan mo. Mas kabaliwan ang pinaplano ninyo. Ganti niya. Tumingin siya sa akin, diretso, malinaw. Sa ilalim ni San Rafael, amihan. Ngayon na. Hindi ko na hinintay ang paliwanag. Ipinasa ko si Doña Ising kina Odette at sa isang tiyahin na nanginginig, saka hinila si Sion sa likod ng altar sa bulwagan kung saan nakatayo ang lumang rebulto ni San Rafael na may berdeng pakpak at nakakalas na pintura. Nasa maliit na pedestal ito sa gilid ng Family Chapel Annex. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahaplos ang base ng rebulto. May tila nakausli. Isang kahoy na takip. Pinisil ko. Bumukas. Sa loob ay may maliit na brown envelope at isang voice recorder na halos kasya sa palad. Mama, dali, sabi ni Sion. Sa likod namin, rinig ang sigawan, ang sapatos na naghahabulan, ang boses ni Sandro na kumakapit sa kontrol. Amihan, bumalik ka rito. Kinuha ko ang envelope at recorder. Sa envelope, nakasulat sa matigas na sulat kamay, para kay amihan lamang. Hindi ko na binuksan. Ipinasok ko agad sa loob ng bestida ko, sa ilalim ng strap. Sa likod tayo dadaan, sabi ko kay Sion. Ngunit pagharap namin sa service door, naroon na ang lalaking may tattoo, nakaharang, hawak ang maliit na black bag. Ma'am, utos po ni Sir. Sasamahan ko kayo. Kinuha ko ang mabigat na candlestick sa tabi ng altar at inihampas sa braso niya bago pa siya makalapit. Napamura siya, nahulog ang bag, kumalansing ang posas sa sahig. Hindi na ako nag-isip. Hinila ko si Sion, tumakbo kami sa kusina, sa likod ng mga mesa, sa amoy ng adobo at kandilang natutunaw, habang sa likuran namin ay sumisigaw si Salve ng harangin niyo sila. Sa bakuran, sinalubong kami ni Odette. Dito, hingal niyang sabi, hawak ang susi ng maliit na service gate. Bilis, si Lola. May ambulansya na, umalis na po kayo. Namumuo ang luha sa mata niya. Patawarin niyo ako, ma'am. Kanina ko pa dapat sinabi. Sumama ka sa amin, sabi ko. Umiling siya, hindi ako makakaalis. Ngunit may padala ako. Ipinilit niya sa palad ko ang maliit na pouch na may lamang cash at lumang cellphone. Kay Tomas galing. Napatingin ako sa bahay. Sa ikalawang palapag, kita sa bukas na bintana ang anino ni Lira na parang may hinahanap sa study. Sa veranda, si Sandro ay nagmamadaling utusan ang dalawang lalaki. Sa gitna ng lahat, wala na akong nakitang asawa. Isa na lang siyang taong ayaw mawalan. Binuksan ni Odette ang gate. Pumunta kayo kay Paloma sa Lukban, huwag sa pulis ng bayan. Kaibigan ni Sir ang hepe. Si Paloma, napatigil ako. Ang kapatid ni Sandro, na 3 taon nang hindi umuuwi ng matagal. Ang babaeng lagi akong kinukutya noon dahil sa pananamit ko, siya ang ipupuntahan ko, sabi ni Tomas. Siya lang ang hindi kayang utusan ni Salve. Bago pa ako sumagot, narinig namin ang kalabog ng mga yabag palapit. Dali, tumakbo kami ni Sion sa makitid na daan sa likod ng bahay, papunta sa lumang kalsadang may puno ng akasya. Hindi ako nakalingon. Ang envelope ay dumidiin sa dibdib ko, ang recorder ay mahigpit sa kamay, at ang kuwintas kong may tansong susi ay kumakatok sa balat ko sa bawat hakbang. Habang tumatakbo kami, narinig ko sa di kalayuan ang sirena ng totoong ambulansya para kay Doña Ising at ang mas matinis na busina ng puting van na nagmamaneobra para hanapin kami. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ang matanda. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang maaabot namin. Ang alam ko lang, sa kauna-unahang pagkakataon sa 7 taon, tumatakbo akong hindi para magligtas ng pagsasama, kundi para iligtas ang anak ko at ang natitira sa sarili ko. Pagdating namin sa waiting shed sa dulo ng baryo,
Doon ko binuksan ang brown envelope sa liwanag ng dilaw na poste. Dalawang bagay ang laman. Isang liham at Xerox copy ng dokumentong may dry seal. Nakalagay sa liham ang petsa, 2 buwan bago mag-ikawalo ang kasal namin. Amihan, sulat ni Doña Ising. Kung hawak mo na ito, ibig sabihin, pinili nilang gamitin ang sakit ko laban sa iyo. Huwag kang maniwala sa anumang papeles na ilalabas ni Salve o ni Sandro. May tunay na habilin ako at hindi iyon ang ipapakita nila sa pamilya. Kumabog ang dibdib ko habang binabaligtad ang susunod na pahina. Isang kopya ito ng lumang testamento ni Doña Ising. Nakasaad doon na ang ancestral house, kapilya at lupang tinatawag nilang likod bukid ay mananatili sa ilalim ng family trust na ang primary caretaker at administrative holder ay ako, Amihan de la Torre Severino, hanggang sumapit sa wastong edad si Sion, hindi si Sandro, hindi si Salve, ako. Napaurong ako sa upuan ng waiting shed, hindi dahil sa saya, kundi sa sobrang linaw ng motibo. Hindi pala ako basta pinatatahimik. Inaalis nila ako sa daan. Basahin mo rin ito, sabi ni Sion. Itinuturo ang voice recorder. Pinindot ko ang play. Una, puro kaluskos, tila nakasiksik sa kahoy. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses. Kay Tomas, subukan mo lang, Sandro, sabi niya, mababa. Sumunod ang boses ng kapatid niya. Kuya, tigilan mo na ang pag-asta mong may alam. Wala ka nang maipapamana. Ni alaala nga ng aksidente mo, wala. Sumunod ang isa pang boses. Kay Salve. Ang mahalaga, may pirma na tayo mula kay Ising. Peke ang pirma, sabi ni Tomas. Magiging totoo pag nawala na siya, sagot ni Lira. Malinaw at mahinahon. Parang tumigil ang mundo sa loob ng maliit na speaker. At si Amihan? Tanong ni Tomas. Sandro ang sumagot. 3 araw sa center, 1 linggo kung matigas pa. Pag nakakuha na tayo ng temporary guardianship kay Sion at ng access sa bahay, bahala na. Pinindot ko agad ang stop dahil nanginginig na ang kamay ko. Tahimik si Sion, ngunit namamasa ang pilikmata niya. Sabi ko po sa iyo, bulong niya. Hindi ko siya kayang tingnan agad dahil baka doon ako tuluyang gumuho. Hindi kami naghintay ng sasakyan sa waiting shed. Masyadong lantad. Nilakad namin ang 2 kanto papunta sa lumang terminal ng jeep sa bayan at doon kami sinundo ng tricycle na pinara ni Odette sa pamamagitan ng driver na kamag-anak niya. Hindi niya na ako ipinakilala. Palengke ng Lukban, dali. Sabi lang niya sa driver at itinulak sa akin ang lumang cellphone. Sa biyahe, tumunog iyon. Hindi ko sinagot. Paulit-ulit. Mula sa iba't ibang numero. Pagkatapos ay may dumating na text mula kay Sandro. Nasaan ka? May emergency. Na-stroke si Lola. Kailangan ka ni Sion. Tumingin ako sa anak ko. Nasa kandungan ko siya. Ganito kamagaling magsinungaling ang lalaking pinakasalan ko, kaya niyang gamitin ang pangalan ng sariling anak para pabalikin ako sa bitag kahit kapiling ko ang batang iyon. Sumunod na text. Kung hindi ka uuwi ngayon, iko-consider ka naming danger sa bata. 3, huwag mong gawin ito. Inaayos ko lang ang tulong para sa iyo. Ibinigay ko kay Sion ang cellphone. Patayin mo. Pinatay niya. Hindi siya nanginginig habang ginagawa iyon. Mas lalong sumikip ang dibdib ko dahil ang 7 taong gulang na anak ko ay mukhang mas handang harapin ang ama niya kaysa sa akin. Si Paloma ay nakatira sa isang maliit na apartment sa ibabaw ng salon ng kaibigan niya sa Lukban, malayo sa marangyang imahe ng pamilyang kinalakihan niya. 2 taon nang hindi siya permanenteng umuuwi sa bahay Severino dahil, ayon kay Salve, walang ambisyong karapat-dapat banggitin. Nang buksan niya ang pinto ng gabing iyon at makita ako na may dugo sa labi, bit-bit si Sion at halos mabitawan ang tsinelas sa paghinga, hindi siya nagulat. Nainis lang siya. Late kayo, sabi niya. Akala ko kanina pa kayo darating. Napakurap ako. Alam mong pupunta kami? Umikot siya at pumasok.
May 3 missed call na ako mula kay Kuya Tomas at 7 voicemail na puro hinga. Ibig sabihin, may sumabog sa bahay. Umupo siya sa armchair, nagyosi sa may bintana, saka tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ano ang ginawa nila sa iyo ngayon? Sa lahat ng taong inaasahan kong magkakaroon ng mahabang preamble, si Paloma ang pinakamaikli. Walang yakap, walang pakikiramay na sobrang lambot, ngunit may lugar, minsan sapat na ang lugar. Habang nilalagok ni Sion ang mainit na gatas at kitsinakagat ang tinapay na inihain ng kaibigan ni Paloma, isinalaysay ko ang buong gabi ang tsaa, ang mga papel, ang puting van, ang peke raw na admission, ang voice recorder, ang testamento. Hindi ako huminto kahit ilang beses nang parang sasabog ang dibdib ko. Nakinig si Paloma nang nakasandal, kamay sa baba. Nang banggitin ko si Lira, tumawa siya nang maikli at mapakla. Finally, sabi niya, akala ko, ako lang ang naaamoy ang babaeng iyon sa balahibo ni Kuya. Anong ibig mong sabihin? Napatitig siya sa akin, tila inaalam kung gaano karami ang kaya kong lunukin sa isang upuan. Matagal nang hindi ka lang ang babae sa plano nila, sabi niya. At baka hindi ka nga ang totoong asawa sa papel. Biglang nanlamig ang mga daliri ko. Ano? Sinabi ko bang hindi ka nag-iisa sa pagiging ginamit sa pamilya namin? Inihit-hit niya ang yosi, saka itinapon sa baso ng tubig. May civil registry copy ako. Hindi ko lang inilalabas dahil wala namang humihingi. Ngunit kung gusto mong sumuka ng tuluyan, maaari ko nang ipakita. Mula sa lumang maleta sa ilalim ng kama, inilabas ni Paloma ang isang plastic envelope na may tatak ng City Civil Registrar ng San Pablo. Doon ko nakita ang pangalan ni Sandro, buong buo, at katabi nito ang pangalan ni Elira Villanueva Sidra, Lira. Petsa, 8 buwan bago kami ikinasal sa simbahan. Nang hihina ang tuhod ko kahit nakaupo ako. Hindi pwede. Bulong ko. Kasal kami sa simbahan. At civilly married din sila bago ka pa dumating, sagot ni Paloma. Walang annulment, walang cancellation, walang legal na hiwalayan. Alam mo kung bakit? Dahil sa paningin ni Mama, kailangan ni Kuya ng presentableng asawa sa simbahan para sa matandang henerasyon, ngunit kailangan din niya si Lira para sa ibang arrangement. Hindi ko alam noon kung ano iyon. Ang alam ko lang, sinabi sa akin ni Mama na ang babae sa papel ay hindi laging babae sa bahay. Parang may humampas sa mukha ko ng pangalawang beses, ngunit mula sa loob, ang kasal ko, ang 7 taon ko, ang mga ininda kong pangmamaliit para mapanatiling buo ang pamilya, puwede palang sa batas ay bangkay iyon mula pa noong una. Hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko. Napahawak ako sa gilid ng upuan. Kumunot ang noo ni Paloma at sa unang pagkakataon ay may bakas ng hiya sa mukha niyang laging mayabang. Sinubukan ko. Noong 2 taon mo sa bahay, naalala mo yung sinabi kong huwag kang magpapakabait sa lalaking marunong magdasal ng nakapikit. Pinagalitan mo ako at sinabi mong lasing ako. Wala akong maalala agad maliban sa eksenang iyon na pinili kong ituring na pambabastos lang dahil mas madaling isipin na bitter si Paloma kaysa amining may mali sa lalaking pinili ko. Ipininid ko ang mga mata ko. Bakit hindi mo pinilit? Dahil duwag din ako, sabi niya. At dahil nang hihingi ako noon ng perang pang-alis sa bahay at ang presyo ng pananahimik ko ay freedom. Tumahimik kami pareho. Sa tabi ng lamesa, si Sion ay gising pa rin, yakap ang baso. Ibig sabihin po, hindi si Mama ang may kasalanan? Tanong niya. Ang tanong niyang iyon ang pinakamasakit dahil ibig sabihin sapat ang ginawa ng pamilya para paniwalain ang bata na baka ang problema ay ako. Never. Sagot ko. Agad at buo. Lumipat ako sa tabi niya. Niyakap siya nang mahigpit. Hindi ako ang may kasalanan at hindi rin ikaw. Sa ibabaw ng ulo niya, nagkatinginan kami ni Paloma. Kung may ilalaban tayo, sabi niya, kailangan nating mauna kina Mama sa 3 bagay. Sa tunay na testamento,
sa civil marriage record, at sa kung anumang itinatago ni Kuya Tomas. Bakit si Tomas? Dahil hindi totoong wala siyang alaala, sagot niya. At dahil kung may isang taong kayang sirain si Sandro sa loob ng bahay na iyon, kuya ko lang iyon, hindi dahil mabuti siya, kundi dahil mas matagal siyang niloko. Bago pa ako makapagtanong, umilaw ang screen ng lumang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nasa lumang retiro house ako sa Dolores, mag-isa, dalhin si Amihan, huwag si Paloma. Tiningnan ko, si Paloma. Bitag, tanong ko, posible, sabi niya. Ngunit kung kay Tomas galing, ibig sabihin lumalaban na siya, bago pa tayo makahinga. Hindi kami nagpunta ng gabing iyon. Natulog si Sion sa sofa na may hawak na rosaryo at gunting na hindi ko na inalis sa palad niya hanggang sa makatulog. Ako naman ay gising magdamag sa isang upuang plastik sa tabi ng bintana, pinakikinggan ang ulan na unti-unting bumagsak sa yero. Sa bawat patak, naaalala ko ang isa sa 7 taon ko sa bahay Severino. Ang unang taon na pinagluto ko si Salve ng paborito niyang pansit at sinabi niyang masarap para sa probinsyana. Ang ikalawang taon na sumama ako kay Sandro sa novena at hinawakan niya ang kamay ko sa harap ng altar. Pagkatapos akong tawaging mababaw sa kotse. Ang ikatlong taon na nagsimula akong magbilang ng mga gabing hiwalay ang unan namin kapag mainit ang ulo niya sa negosyo, sa ina niya, sa kapatid niya, sa kahit kaninong pwede niyang sisihin. Ang ika-4 na taon na nawala ang pangalawang dinadala ko at si Salve ay nagsabing baka iyon daw ang kapalit ng pagiging masyadong mapilit sa bahay. Ang ika-5 taon na nakilala ko si Lira bilang doktor ng kaibigan. Ang ika-6 na taon na bumagsak ang kotse ni Tomas sa bangin at biglang si Sandro na ang hari ng bawat silid. Ang ika-7 taon, ang gabing iyon, nang maunawaan kong ang lahat ng pagtitiis ko ay hindi lang para sa pagmamahal, kundi para sa isang kasinungalingang maingat na inalagaan ng buong pamilya. Madalas sabihin ng mga tao na ang pinakamasakit sa pagtataksil ay ang mismong sakit. Hindi. Ang pinakamasakit ay ang biglang pagkakaintindi sa mga lumang sandali na noon ay pinili mong patawarin. Habang umuulan, naalala ko ang mga simpleng bagay na dati ay dinaanan ko lang. Bakit hindi kailanman pinadalhan ni Sandro si Lira ng tsinelas kahit ilang beses itong naulanan sa bahay? Samantalang lagi itong may ekstrang payong sa trunk. Bakit kabisado ni Lira kung saang drawer ko tinatago ang gauze sa banyo? Bakit tuwing nagkakagulo kami ni Sandro, hindi niya sinasabing aalis muna ako, kundi pupunta muna ako sa klinik? Ang mga sagot ay naroon na pala. Mas gusto ko lang noon ang bersyon ng buhay na hindi ako mukhang tanga. Pagputok ng umaga, tumunog ang telepono ni Paloma mula sa isang source niya sa Municipal Hall. Patay na si Lola Ising, sabi niya matapos ang maikling tawag. Nanigas ako. Umupo ako ng dahan-dahan dahil pakiramdam ko'y biglang lumiit ang kuwarto. Anong sinabi? Bulong ko. Cardiac arrest daw. Quiet passing after complications. Umigting ang panga niya at may chismis na ikaw raw ang nag-escalate ng stress niya bago siya inatake. Nagtakip ako ng mukha. Hindi pa nagsisimula ang laban, pinipintahan na nila akong multo. Sa sofa, nagising si Sion at agad na umupo. Patay na po si Lola, tanong niya. Tumango ako. Dahan-dahang bumaba sa sofa, lumapit at hinawakan ang palad ko. Hindi natin siya iniwan. Parang hinila ako ng boses niya pabalik sa katawan ko. Hindi, sabi ko, hindi natin siya iniwan. Bandang 12:00, nakarating sa amin ang balita na magsasagawa agad ng 3 gabing burol sa ancestral house bago ilibing si Doña Ising sa family crypt. Kasabay nito, ipinakalat ni Salve sa mga kamag-anak na umalis daw ako sa bahay na may nervous breakdown. Dinala si Sion nang walang paalam at kinuha ang ilang sensitibong dokumento. Gusto nilang mauna sa kwento, sabi ni Paloma habang nagsasalin ng kape. Laging ganoon si Mama. Kapag siya ang unang umiyak sa harap ng tao,
siya agad ang ina. Umupo ako sa lamesa at binuksan muli ang copy ng testamento. Kailangan kong pumunta sa abogado ni Lola, sabi ko. Kung may tunay na will, may orihinal na kopya iyon. Meron, sagot ng boses mula sa pintuan. Napalingon kami. Naroon si Tomas. Basa sa ulan, nakasombrero, nakajacket, at nakasandal sa tungkod. Hindi wheelchair, tungkod. Parang binunot ang huling piraso ng ulap sa utak ko. Marunong kang maglakad. Kaunti, sagot niya. At matagal na. Pinaglaruan mo kaming lahat. Mas mabuti iyon kaysa mailibing din ako tulad ni Lola, malamig niyang sagot. Pinapasok namin siya. Habang pinupunasan niya ang ulan sa mukha, hindi na siya mukhang lito. Hindi rin siya mukhang mahina. Mukha siyang taong matagal nang nagkukunwari at napagod na. Sandro ang may pakana ng aksidente ko, sabi niya nang walang pasakalye. Tahimik kaming dalawa ni Paloma. Hindi niya minaneho ang truck, ngunit alam niyang pinuputol ang brake line ko. Nalaman ko, dahil bago ako mawalan ng malay, narinig ko ang lalaking tumatawag sa kanya. Pagkagising ko sa ospital, pinili kong magpanggap na putol-putol ang alaala. Bakit? Dahil kung alam ni Sandro na malinaw ang isip ko, tatapusin niya ang nasimulan niya. Inilabas niya mula sa loob ng jacket ang isang maliit na black notebook na luma at makapal. Sa loob ng isang taon, nagtipon ako ng mga resibo, recording, at kopya ng mga pinapagawa niyang papeles. Hindi ko pa siya matumba noon dahil hinihintay kong magkamali siya sa harap ng mas maraming saksi. Kagabi, ginawa niya. Kung alam mo na lahat, bakit hindi mo kami tinulungan noon pa? Tanong ko. Hindi malambot ang boses ko. Wala na akong natirang lambot para sa mga taong nakakita at nanahimik. Tinanggap ni Tomas ang tanong na parang matagal na niya iyong inaasahan. Dahil duwag ako, sabi niya, at dahil noong una, akala ko kayang kontrolin ni Sandro ang kasakiman niya basta mabibigyan siya ng sapat na puwesto sa bahay. Maling-mali ako. Tumingin siya kay Sion. Noong narinig kong handa na niyang gawing pain ang bata, saka ako kumilos. Lumapit si Sion sa kanya ng isang hakbang. Ikaw po ba ang naglagay ng recorder sa ilalim ni San Rafael? Tumango si Tomas. At may iba pa ako. Binuksan niya ang notebook. Sa pagitan ng mga pahina ay may mga printout ng bank transfer para kay Lira, kopya ng reseta para sa sedatives at larawan ni Sandro at Lira na lumalabas sa City Hall na may hawak na marriage certificate. Napahigpit ang kapit ni Paloma sa upuan. Pinagtulungan niyo ako sa pagiging tanga, sabi niya. Ngunit hindi ko alam kung kanino iyon nakatuon sa kapatid niya, sa ina niya, o sa sarili niya. Nasaan ang orihinal na will? Tanong ko. Kay Attorney Benilda Vergel, sagot ni Tomas. Dating kaklase ni Ising sa kolehiyo. Hindi siya pumupunta sa bahay dahil ayaw ni Mama sa mga hindi niya mauto. Nasa San Pablo ang opisina niya. Bakit hindi si Benilda ang sumipot kagabi? Dahil may fake reading si Mama pagkatapos ng burol, hindi kagabi. Kagabi ang target ay ikaw, hindi ang papel. Muling binalikan ng isip ko ang puting van at ang posas. Hindi nila kailangan noon ang will. Kailangan lang nilang mawala ako bago pa man lumabas ang totoong testamento. May isa pang problema, sabi ni Tomas. Hindi papayag si Mama na makalapit kayo sa lamay ni Ising. Gagamitin niya ang pagkabiyuda role niya para sa sarili niyang kabanalan. Umismid si Paloma. Kaya lalapit tayo hindi bilang pamilya, kundi bilang sakit ng ulo. Bago kami umalis papuntang San Pablo, may nangyaring hindi namin inaasahan. Dumating si Odette sa apartment, hingal na hingal, may bitbit na maliit na bag at picture frame na nabiyak. Pinapaalis na po ako ni Ma'am Salve, sabi niya, umiiyak. Sabi nila ako raw ang nagbukas ng gate kagabi. Tinulungan siya ni Paloma maupo. May dala ka? Tanong ni Tomas. Tumango si Odette at inilabas mula sa bag ang old medication chart ni Doña Ising. May 2 pangalan ng gamot at may pirma ni Lira sa tabi ng pagbabago ng dosage 3 araw bago ang birthday dinner.
Hindi po ito inaprubahan ng totoong cardiologist, sabi ni Odette. Nakita ko po yung text ng sekretary niya. Sabi, wag daw galawin ang maintenance. Ngunit pinalitan ni Dra. Fina Salis, Lira. Kumirot ang batok ko. Hindi lang pala ako at si Sion ang target. Pati ang kamatayan ni Doña Ising ay maaaring pinabilis. Itago mo iyan, sabi ni Tomas. Mas delikado na tayo ngayon. Hindi na po ako natatakot, sagot ni Odette. Pinupunasan ang ilong. Natakot na ako ng 7 taon. Nakakapagod pala. Ang opisina ni Attorney Benilda Vergel ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang commercial building sa San Pablo sa ibabaw ng dental clinic at katapat ng tindahan ng school supplies. Walang malaking karatula, tanging brass plate na kupas sa gilid ng pinto. Nang ipakilala ni Tomas ang sarili niya, hindi man lang siya pinaupo agad ng matandang abogado. Tinitigan niya muna siya mula salamin hanggang sapatos, saka ako, saka si Sion na may hawak na rosaryo at hindi bumibitaw sa kamay ko. Kung namatay na si Ising, alam kong may maruming nangyari. Iyon ang una niyang sabi. Walang pakikiramay, walang paligoy. Ano ang ipinakita na nila? Inilatag namin sa mesa ang kopya ng will, ang marriage certificate ni Sandro at Lira, ang recording, ang medication chart. Tahimik siyang nakinig sa recorder ng 2 beses. Sa ikatlong beses, pinahinto niya sa parte ng boses ni Lira na nagsasabing magiging totoo pag nawala na siya. Dahan-dahang inalis ang salamin. May 2 laban kayo, sabi niya. Isa, proteksiyon para sa bata at para sa sarili mo laban sa illegal confinement at attempted coercion. 2, probate at criminal complaints para sa forged testamentary documents, falsification, at kung mapapatunayan, culpability sa pagkamatay ni Ising. Umiling siya, saka tumingin sa akin. Handa ka bang maghukay? Kapag sinimulan natin ito, hindi na pwedeng kalahati lang ang galit mo. Hindi na po kalahati ang natira sa akin, sagot ko. At doon ko na lamang, totoo iyon. Pagod, oo. Wasak, oo. Ngunit ang parte ng sarili kong umaasa pang magbabago si Sandro ay patay na kagabi sa harap ng puting van. Binuksan ni Benilda ang kanyang steel cabinet at inilabas ang sealed envelope. Ito ang orihinal na huling habilin ni Ising. Witnessed, notarized, at malinaw na malinaw. Nagpapikit ako ng saglit habang binabasa ang mga linyang matagal ng gustong burahin ni Salve. Sa akin ipinagkatiwala ang pangangalaga sa bahay na bato, sa kapilya, sa likod bukid at sa family archive, hindi bilang may-ari ng lahat, kundi bilang tagapag-ingat para sa susunod na salinlahi, partikular para kay Sion at sa sinumang batang magpapakita ng malasakit sa bahay nang walang kasakiman. Naka-separate annex pa ang sulat kamay ni Doña Ising na nagsasabing ang sinumang magtangkang iligaw, pilitin, ikulong, o takutin ang itinalagang caretaker ay dapat mawalan ng kahit anong claim sa administrative control. Para akong nakarinig ng himig mula sa taong halos gabi-gabi ko nang inisip na hindi ko na iligtas. Kahit patay na si Doña Ising, marunong pa rin siyang sumagot. Hindi sapat ang will, sabi ni Benilda. Kailangan nating masira ang palabas ni Salve sa tamang entablado. Salamay, sabi ni Tomas. Tumango ang abogado. Sa ikalawang gabi, nandoon ang buong pamilya, ang parish priest, ang barangay elders, at ang mga kamag-anak na mahilig sa opinion. Si Salve, ang klase ng tao na gustong magwagi sa harap ng audience. Doon natin siya patatamaan. Paano? Tanong ko. Hindi ako pwedeng basta sumulpot. Baka palabasin nilang unstable talaga ako. Ngumiti si Benilda ng manipis. Iyan ang gusto nila. Kaya, hindi ka basta susulpot. Dadalhin ka natin ng may papel, may witness, at may dahilan. Ngunit bago iyon, may gusto akong malaman mula kay Tomas. Bumaling siya rito. Totoo bang si Sandro ang nagpa-psychiatric papers? Oo. May kopya ka? Tomas tumango. Sa clinic ni Lira, may digital backup sa lumang laptop sa Retiro House. Kukunin natin.
Kinahapunan ding iyon, naghati kami ng kilos. Iniwan ko si Sion kay Paloma at Odette sa apartment ni Benilda para mas ligtas, bagaman halos ayaw niya akong bitawan. Babalik ako bago magdilim. Sabi ko, sasama ako. Pilit niya. Lumuhod ako sa harap niya. Anak, hindi mo kailangang makita ang bawat dumi ng matatanda para patunayan na totoo ka. Narinig na kita, pinaniwalaan na kita. Ngayon ako naman ang kikilos. Nakatitig lang siya ng matagal, saka tinanggal ang maliit niyang rosaryo at inilagay sa kamay ko. Para hindi ka matakot, bulong niya. Tumatagaktak ang luha sa gilid ng mata ko, ngunit hindi ako umiyak. Hindi pa puwede. Pumunta kami ni Tomas sa lumang retiro house sa Dolores, isang abandonadong property ng pamilya na noon ay pinaglalagyan ng lumang gamit at archive. Ayon sa kanya, doon minsan nagpupulong sina Sandro at Lira kapag ayaw nilang may makarinig sa ancestral house. Ang hapon ay kulay bakal, mabigat ang ulap, at ang hangin ay may amoy ng basang lumot. Habang binubuksan ni Tomas ang kalawangin na kandado, napansin kong hindi na nanginginig ang kamay niya gaya ng dati. Kaya mo talaga maglakad ng ganito katagal? Tanong ko. Masakit, sagot niya. Ngunit mas masakit ang manatiling peking sira habang winawasak nila ang lahat sa loob, amoy papel at daga. Sa lumang study table sa sulok, may nakapatong na laptop na tinakpan ng kumot. Bakit hindi kinuha ni Sandro? Dahil akala niya patay na sa tubig ang hard drive. Pinabasa niya ang staff para itapon, ngunit pinigilan ko. Binuksan niya ang laptop, umilaw ang screen pagkaraan ng ilang segundo. Nakapangalan ang main folder, clinical notes. Nagtayuan ang balahibo ko. Isa-isahin naming binuksan ang files. Nandun ang draft psychiatric observations kay ADS. Ako na may nakasaad na persecution complex, maternal instability, sleep deprivation, induced aggression. Nasa ilalim, may dates ng sessions na hindi naman kailanman nangyari. May scan signature pa raw ako sa consent form na hindi ko nakita sa tanang buhay ko. Kasunod ng mga file ay isang folder na may mas tahasang pangalan, Transfer Prep. Nandoon ang kopya ng booking para sa puting van, invoice para sa restraint set, at mensahe mula kay Sandro kay Lira. Ayusin mong pagdating niya roon, hindi siya makakatawag o makakabisita. Kailangan ko ng minimum 14 days. Napasandal ako sa upuan. 14 days? Sapat para sa temporary guardianship at para mailabas ang fake will, sabi ni Tomas. May isa pang video file, pinindot niya. Lumabas sa screen ang CCTV shot mula sa hallway ng ancestral house, petsa 2 araw bago ang kaarawan. Kita si Lira na lumalabas sa silid ni Doña Ising, hawak ang blue medicine box at may ipinapasok na maliit na white vial. Copy natin lahat, sabi ni Tomas. At umalis na tayo. Hindi kami agad nakalabas ng maayos. Paglabas namin sa retiro house, naroon na sa bukana ng bakuran ang kotse ni Sandro. Isa siyang taong sanay sa pag-uunahan. Marahil nahulaan niyang kay Tomas manggagaling ang susunod naming hakbang. Bumaba siya ng hindi nagmamadali, suot ang itim na polo at salaming madilim kahit makulimlim. Kuya, sabi niya, ang bilis ng memory mo ngayon. Huminto si Tomas sa gilid ko, bahagyang nasa unahan, at ang bilis ng puntirya mo sa brake line. Sumikip ang mukha ni Sandro, ngunit agad ding ngumiti. Alam mo, iyan ang problema sa mga taong akala nila matalino sila. Huli lagi silang humabol sa realidad. Tiningnan niya ako. Amihan, tapusin na natin ito. Patay na si Lola. Mas lalo mo lang pinapapangit ang tingin sa'yo. Sumama ka na. Ayusin natin privately. Tumawa ako. Maiksi at walang saya. Privately, tulad ng posas sa puting van. Saglit siyang tumingin sa laptop bag sa ibigay mo sa akin ang bag, kuya. Huwag mong pilitin akong kalabanin ka. Matagal mo nang ginagawa. Magaan ang sagot, ngunit matigas. Mula sa likod ng kotse ni Sandro, lumabas ang 2 lalaki, ang isa'y iyong may tattoo sa leeg, ang isa na may driver na madalas kong makita sa garahe.
Hindi sila armado sa litaw, ngunit sapat na ang tindig nila para maintindihan ang intensyon. Umihip ang hangin, kumaluskos ang mga dahon. Kuya, hindi mo na kailangang mamatay sa aksidente ulit, sabi ni Sandro. Halos pabulong. At ikaw, amihan, huwag mo nang gawing mas magulo para sa anak mo. Ginamit mo ang anak ko kagabi, singhal ko. Huwag mo siyang banggitin. Napatingin siya sa akin na parang may bahagyang pagsisisi. O baka sanay lang talaga siyang suotin ang anyo ng taong may damdamin kapag kailangan. Lahat ng ginagawa ko para makontrol ang gulong iniwan ng pamilyang ito, sabi niya. Lola chose wrong. Mama is desperate. Kuya is useless. Ikaw sana ang madaling mahalin at madaling turuan. Humakbang ako palapit, hindi umaatras. Mahal? Sabi ko. Hindi mo alam ang salitang iyan, alam mo lang ang pagmamay-ari. Saglit siyang natahimik. Iyon lang ang pinakamalapit kong nakuha na sugat sa mukha niya. Narinig ang ugong ng motorsiklo sa kalsada, saka isa pa, saka isang sasakyan. Tumambad mula sa likod ng mga puno ang sasakyan ni Benilda at ang tricycle ni Paloma. Bumaba si Paloma, may hawak na cellphone na nakatutok sa amin. Hi kuya, sigaw niya. Live ka sa 3 kong account. Say hello to the viewers. Napaurong ang 2 tauhan ni Sandro. Bumaba rin si Benilda, may kasamang 2 lalaki mula sa barangay na matagal palang kakilala ni Doña Ising. Hindi magandang lugar para magbantaan ng biyuda at testigo, sabi ng abogado. Umigting ang panga ni Sandro. Tiningnan niya ako ng mahaba, iyong tipong parang sinusukat pa rin kung kaya niya akong ibalik sa dating takot. Nang makita niyang hindi ako gumagalaw, pumasok siya sa kotse at sumibat nang hindi na nagsalita. Ngunit sa pag-alis niya, alam kong hindi iyon pag-urong, pagpapalit lang iyon ng entablado. Kinagabihan, habang inilalatag ni Benilda ang mga papeles sa mahabang mesa ng kanyang conference room, dumating ang pangalawang balita. Hindi raw simpleng burol ang ikalawang gabi ni Doña Ising. Balak ni Salve na doon basahin ang pinakahuling habilin sa harap ng buong pamilya at simbahan para matapos na ang usapin at maihayag na si Sandro ang bagong administrating head ng Ancestral House habang nagpapagaling ako mula sa di umano'y mental collapse. Aba, may screenplay si Mama, sabi ni Paloma. E di may ending din tayo. Ngunit habang malutong ang biro niya, nakita kong nanginginig ang kuko niyang tumatama sa tasa. Takot din siya. Lahat kami. Takot. Ang kaibahan lang, sa puntong iyon, wala nang gustong umatras. Tinulungan kami ni Benilda gumawa ng timeline, affidavit, at emergency petition para sa protection order laban sa pagkuha kay Sion nang walang pahintulot ko. Hindi ko papayagang magamit nila ang bata sa drama nila, sabi niya. Si Tomas naman ay nagsulat ng sworn statement tungkol sa aksidente niya at sa usapan nilang magkapatid sa recorder. Si Odette ay nagbigay ng salaysay tungkol sa van, sa med chart at sa pag-uutos sa kanya ni Lira na ilabas ang maling tsaa. Nang turn ko na, akala ko uupo lang ako at magsasalita. Hindi pala ganoon kasimple. Sa bawat pangungusap na binibitawan ko, sinampal ako ni Salve, may posas sa bag, sinabihan akong danger sa anak ko para akong muling pinapadaan sa makipot na butas na ginamitan ko ng katawan para lang makaligtas kagabi. 2 beses akong tumigil dahil nanigas ang lalamunan ko. Sa 3 beses, naramdaman ko ang kamay ni Sion sa likod ko. Dinala na pala siya ni Paloma mula sa kwarto. Wala siyang sinabi. Inilapat lang niya ang rosaryo sa mesa sa tabi ng affidavit ko. Parang maliit na paalala na hindi ako nag-iisa sa sinabi kong totoo. Bago mag-alas 11, may kumatok. Pumasok ang pari ng lumang parokya, si Father Eli, dating confessor ni Doña Ising, matangkad, payat, at may boses na parang laging pagod sa kasinungalingan ng mayayaman. Nakausap ako ng mga church women, sabi niya. May kakaibang ikot ng kuwento sa lamay. Kaya nandito ako para marinig ang kabilang panig bago ako pahawak-hawak sa mikropono bukas. Tahimik kaming lahat.
Sa aming bayan, ang pari ay hindi lang pari. Isa rin siyang saksi na gustong-gusto ng pamilyang banal-banal kapag pabor sa kanila. Inabot ni Benilda ang orihinal na will at ang medication chart, tahimik na binasa ni Father Eli, saka pinakinggan ang parte ng recording. Nang umabot siya sa linyang magiging totoo, pag nawala na siya, napapikit siya. Hindi ko alam kung sino ang mas nakakatakot. Sabi niya pagkaraan, ang taong nagsabi o ang mga taong tatango habang naririnig iyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Bukas, hindi ako sasalo sa gulo ninyo, ngunit hindi ko rin hahayaang gamitin ang lamay bilang telon ng maling habol. Hindi ako natulog ng maayos sa buong araw at sa gabing iyon. Sa tuwing ipinipikit ko ang mata ko, nakikita ko ang hapag na may ilaw, ang tsaa, ang posas, ang sampal, at ang mga bisita na piniling huwag gumalaw dahil ang nangyayari ay hindi sa kanila. Ngunit sa pagitan ng mga eksenang iyon, may ibang pumapasok. Ang sulat ni Doña Ising, ang recorder sa ilalim ni San Rafael, ang maliit na katawan ni Sion na hindi humiwalay sa akin kahit ilang beses ko siyang pinahayo, ang basang mukha ni Odette na sa wakas ay nagsalita, ang pag-amin ni Paloma na minsan ay duwag din siya, at ang tuwid na paglalakad ni Tomas mula sa papel na ginawa nilang sira. Marahil iyon ang totoo sa pamilya. Hindi lahat ng tao ay mabuti o masama ng buo. May mga duwag na nagigising. May mga matitinik na natutong tumindig. At may mga anyong mahal mo noon na hindi mo na kayang pangalanan ngayon dahil ang mas tamang salita ay mandaragit. Sa ikalawang gabi ng burol, bumalik kami sa ancestral house ng hindi palihim. Dumating kami sa harap na gate, sakay ng 2 sasakyan, kasama si Benilda, si Father Eli, si Tomas, si Paloma, si Odette, at 2 barangay officers na may hawak na court stamp petition. Nakaitim ako. Simpleng bestida lang, nakatali ang buhok. At wala na ang anumang pagnanais na magmukhang katanggap-tanggap sa paningin ng pamilyang minsang pinagsilbihan ko. Sa tabi ko, si Sion ay nakasuot ng puting polo at hawak ang kamay ko ng buo ang kapit. Hindi ko na siya pinigilan. Kung tutuusin, mas marami siyang karapatang nandoon kaysa sa lahat ng taong gustong gumamit sa pangalan niya. Nang bumukas ang gate at makita ng mga bisita ang pagdating namin, narinig ko ang alon ng bulungan na tila dumaan sa buong bakuran. Nandyan si Amihan. Akala ko nasa center, kasama ang bata, at si Tomas, naglalakad. Sa beranda, tumigas ang balikat ni Salve. Sa likod niya, si Sandro ay mukhang nilulunok ang sariling dugo sa panga. Nakaburol si Doña Ising sa gitna ng bulwagan, nakaputi, payapa ang mukha sa paraang hindi niya ibinigay sa buhay. Sa magkabilang gilid ay nakahilera ang mga kandila at bulaklak na hindi ko na ako ang nag-ayos. Saglit akong huminto sa paanan ng kanyang kabaong. Pasensya na po. Bulong ko, hindi ko kayo nailabas. Ngunit nailabas mo ang katotohanan, sabi ni Tomas sa tabi ko. Napakahina na ako lang ang nakarinig. Huminga ako ng malalim, saka humarap. Nasa unahan na si Salve, hawak ang mikropono na para bang siya ang pamilya, siya ang Diyos, siya ang huling salita. Mga kapamilya at kaibigan. Panimula niya. Boses na balot ng hinagpis. Bago natin ipagpatuloy ang dasal, nais ko sanang basahin ang huling habilin ng kapatid ko upang... Hindi muna, putol ni Benilda. Ang buong bulwagan ay napalingon. Umakyat siya sa entablado nang hindi nagmamadali. Dahil ang hawak ninyo ay hindi ang huling habilin ni Doña Ising. At sino ka para magsabi niyan? Matalim na tanong ni Salve. Ako ang abogado ni Ising sa orihinal niyang will na nasa aking kustudiya mula nang pirmahan niya ito, sagot ni Benilda. Ipinakita niya ang sealed envelope at ito ang dokumentong hindi kailanman ipinakita sa sinuman sa pamilyang ito maliban sa mismong yumao. Humakbang si Sandro. Attorney, this is not the time. Dapat noon pa, kaso pinili ninyong unahan sa kasinungalingan. Naramdaman ko ang kamay ni Sion
na mas humigpit sa akin. Mula sa kabilang sulok, nagsimulang maglakad si Father Eli papunta sa podium. Hindi siya nagsalita agad. Ang presensya lang niya ang sapat para pigilan sandali ang sabayang pag-ingay ng mga tiyahin. Bilang pari at saksi sa huling habilin na personal na pinanghawakan ni Ising bago siya mawalan ng lakas, sabi niya, "Pinapayuhan ko ang lahat na makinig muna bago mag-iyak-iyakan para sa lupa." Namuti ang mukha ni Salve. "Pinapahiya ninyo ang patay. Mas napahiya ang patay noong ginamit ninyo ang kabaong niya bilang takip sa peke ninyong claim," sagot ni Tomas. Bumaling sa kanya ang lahat. Halos marinig ko ang kolektibong gulat nang makitang hindi siya tulala, hindi siya sabog, hindi siya lukot sa wheelchair. Buo siyang nakatayo, nakatungkod, ngunit matatag. Tumingin siya kay Salve, "At ikaw ma, sapat na. Sa unang pagkakataon, simula nang dumating kami, nakita kong umurong si Salve ng 1 pulgada. Hindi siya takot sa batas. Takot siya sa pagkawala ng kontrol sa audience." Binuksan ni Benilda ang orihinal na will at sinimulang basahin ang mga pangunahing probisyon. Habang umaandar ang mga salita, ang pagtatalaga sa akin bilang administrative holder ng bahay at kapilya, ang trust para kay Sion, ang disqualification clause para sa sinumang gagamit ng pananakot, pagkakakulong o pamemeke laban sa itinalagang tagapag-ingat, naririnig ko ang bulungan ng pamilya na parang ulan sa bubong. Hindi puwede. Bakit si Amihan? Bata pa si Sion. Administrative lang, hindi absolute ownership. Ngunit bakit hindi si Sandro? Napalingon ako sa asawa ko o sa lalaking ganun ko pa rin minsan tawagin sa isip at nakita kong nakatingin siya sa akin na parang ngayon lang niya ako tunay na nakitang kakampi ng sarili ko at hindi dekorasyon ng apelyido. Niya, at upang malinaw, dagdag ni Benilda, anumang dokumentong ipinapakita, ngayong iba ang nilalaman, ay dapat pagdudahan at siyasatin. Doon na, kumilos si Salve. "Peke iyan," sigaw niya. "Diniktahan mo si Ising. Kung peke, may venue tayo sa korte," sagot ni Benilda. "Ngunit bago pa tayo makarating doon, baka gusto ng lahat marinig kung paano ninyo pinaghandaang iligpit si Amihan bago ninyo ilabas ang ibang papel." Inilabas ni Tomas ang voice recorder. Sinubukan ni Sandro agawin ang mikropono. "Enough. This is harassment." Ngunit nauna si Father Eli. "Kung wala kayong tinatago, hayaan ninyong magsalita ang totoong boses ninyo." Pinindot ni Tomas ang play. Kumalat sa bulwagan ng mga boses na ilang gabi ko nang paulit-ulit na naririnig sa ulo ko. Si Sandro na nagsasabing 3 araw sa center. 1 linggo kung matigas pa. Si Lira na nagsasabing magiging totoo pag nawala na siya. Si Salve na may malamig na hinga sa pagitan ng mga plano. Isa-isahin kong nakita ang mga mukha sa paligid, may nanlaki ang mata, may napaatras, may napahawak sa dibdib. Sa tabi ng kabaong tila mas lalong tumalim ang puti ng kandila. Edited iyan. Desa, Nantu 7, sigaw ni Lira, ngunit mahina ang dating niya sa gitna ng mismong boses niyang lumulutang sa speaker. "Hindi akin iyan, talaga?" tanong ni Paloma, sabay taas ng isa pang speaker mula sa cellphone niya. Pakinggan din natin ang file galing sa Retiro House. Sa pangalawang recording, malinaw ang mensahe ni Sandro kay Lira tungkol sa 14 days at pagputol sa komunikasyon ko. Wala nang nakapagsabi ng edited. Masyadong buhay ang pagkasuklam sa loob ng bawat salitang pinili nila, at para sa may duda pang may legal na karapatan si Sandro sa pagpapadala sa akin sa anumang pasilidad. Sabi ko, unang beses na nagsalita sa harap ng lahat, may isa pa akong dapat sabihin. Kinuha ko mula sa folder ni Benilda ang certified copy ng civil marriage record ni Sandro at Lira. Umalingaw-ngaw sa bulwagan ang collective gasp nang basahin ni Benilda ang petsa bago pa ang church wedding ni Sandro at Amihan. Sabi niya, "Walang record ng annulment o dissolution." Hindi na ako umiiyak noon. Mas malinaw akong magsalita kaysa kailanman. 7 taon akong tumira sa bahay na ito bilang asawa
sa paningin ng lahat. Samantalang sa papel, may legal na asawang nauna na palang itinatago. Kaya, kung may nagsasabing, ako ang baliw, baka dapat magsimula tayo sa taong marunong magkandado ng dalawang buhay at tawagin iyong kaayusan. Napatayo si Lira. You don't understand. That marriage was for convenience. At ako, para saan ako? Tanong ko. Hindi niya ako masagot. Nakatingin lang siya sa dokumento na para bang doon unang beses din sumiklab ang hiya. Siguro sa lahat ng kasabwat, siya lang ang nagkunwari ring may pagmamahal. Minsan mas mahirap dalhin ang papel kaysa ang kasalanan. Akala ko doon na matatapos ang pagbagsak nila. Hindi pa pala. Dahil mula sa likod ng mga bisita, lumabas si Odette, hawak ang medication chart ni Doña Ising at ang text printout ng cardiologist. May sasabihin din po ako. Nanginginig niyang sabi. Hindi siya sanay sa mikropono, ngunit sanay siyang magbitbit ng tray habang pinapagalitan at minsan mas matibay ang pundasyong galing sa ganoon. 3 araw bago ang birthday ni Ma'am Ising, pinalitan po ni Dra. Lira ang schedule ng gamot niya nang walang approval ng totoong doktor. At noong gabi ng birthday, ang dala niya pong injection ay hindi para sa atake sa puso, na paatras si Lira. Sinasiraan mo ako dahil pinalayas ka. Pinalayas mo ako dahil may nakita ako. Balik ni Odette. At dahil nagsawa akong maging bingi, ipinasa ni Benilda sa barangay officer ang chart at ang screenshots. These go with the complaint. Sa tabi ng pinto, nakita kong ang ilan sa mga tiyahin na kanina ay nakikipagdasalan kay Salve ay unti-unti nang lumalayo sa kanya, parang natatakot mahawa sa eksena. Ganyan pala kasimpleng gumuho ang kabanalan ng mga tao kapag may papel, recording at saksi, tila naghahanap ng hangin si Salve. Lahat ng ito, sabi niya, ginagawa ninyo sa gitna ng lamay ng kapatid ko. Ganoon na kayo kawalang hiya. Hindi kami nagsimula, sagot ni Tomas. Kayo ang nagdala ng pamemeke sa kabaong. Sumugod si Sandro sa gitna. Hawak ang mikropono. Boses ay biglang tumining. Enough. Lahat kayo parang gutom na gutom sa dugo. Oo, nagkamali ako sa marriage records. Oo, may plano sana tayong ipacheck si Amihan dahil delikado na siya. Ngunit lahat ng ginawa ko para sa bahay na ito. Tumingin siya sa mga kamag-anak. Ako ang nag-asikaso ng mga libing, ng lupa, ng mga permit, ng mga tao. Ako ang laging kumikilos habang si Kuya ay wala sa isip at si Paloma ay palayas. At si Amihan? Bumaling siya sa akin. Hindi niya kaya ang pressure. Lagi siyang umiiyak. Laging nag-aalinlangan. Laging takot. Paano niyo ipagkakatiwala ang lumang bahay sa isang babaeng hindi man lang kayang kontrolin ang sariling gabi? Dumaan ang isang lumang reflex sa dibdib ko, iyong paghahangad na ipaliwanag ang sarili ko para hindi ako magmukhang mahina, ngunit pinigilan ko. Huli ko nang napagtanto na sa mga taong tulad niya, ang paliwanag ay butas para lalo kanilang pasukin. Sa halip, si Sion ang humakbang, walang nag-utos, wala ring pumigil. Dinala niya sa gitna ang sarili niyang katahimikan at iyon ang pinakamabigat na bagay sa silid. Kaya po ni Mama, sabi niya, bahagya nanginginig ang baba. Hindi lang niya kayo sinasagot noon kasi lagi niyo nang sinasabing bastos siya. Ngunit naririnig ko po siya gabi-gabi na umiiyak sa banyo para hindi kayo magalit. Nakikita ko po siyang nag-aayos ng gamot ni Lola, ng medyas ni Papa, ng pagkain ng lahat. Hindi siya mahina. Kayo po yung duwag kasi gusto niyo nang itali siya para kayo ang magmukhang mabait. Walang musikang sumabay, walang dramatic cue, ngunit nanumpa akong ang bawat kandila sa bulwagang iyon ay tila sabay-sabay lumiwanag. Si Sandro ay napatingin sa anak niya na para bang mas madaling tanggapin ang pagkatalo sa mga papeles kaysa ang tahasang pagtakwil ng batang inakalang maitutulak niya sa anumang bersyon ng kwento. Hindi na naghintay pa ang mga opisyal. Iniharap nila ang protection order at initial complaint documents. Hindi pa formal na aresto para sa lahat ng kaso
ang nangyari sa mismong lamay, ngunit sapat iyon para ihatid sina Sandro at Lira sa istasyon para sa investigasyon tungkol sa coercion, falsified mental health documents, illegal restraint preparation, at initial inquiry sa pagkamatay ni Doña Ising. Si Salve ay hindi posasan, ngunit nakita kong unang beses siyang napatayong walang script, walang audience na may simpatiya, at walang anak na nakasalo sa galit niya. Amihan, sabi niya habang inilalayo si Sandro. Kapag sinira mo ang pangalang Severino, wala kang maiiwang pamilya para sa batang iyan. Hindi ko alam saan ko hinugot ang lakas ng sagot ko, ngunit lumabas ito ng tuwid. Mas mabuti na ang walang apelyido kaysa may pamilyang handang itali ang ina niya, tila may tumama sa kanya. Siguro hindi sapat para magsisi, ngunit sapat para tumahimik. Ang mga sumunod na linggo ay hindi naging mas madali dahil lang nanalo kami sa unang entablado. Doon pa lang nagsimula ang maruming parte. Sa istasyon, itinanggi ni Sandro ang lahat. Sinabi niyang concerned husband lang siya, na ang van ay para sa discreet transfer dahil ayaw niyang mag-eskandalo, na ang mga papeles ay preparatory lamang, na ang recording ay manipulated. Pinilit ni Lira na sabihing luma raw ang civil marriage at inactive na kahit walang legal termination at na clinical assessment lang daw ang ginawa niya base sa symptoms ko. Samantala, si Salve ay nagsimulang magpa-interview sa ilang lokal na tao tungkol sa pagkabiktima ng fake documents. Ngunit may isang bagay na hindi na nila kayang pigilan, ang sabay-sabay na pagkadulas ng mga taong matagal. Nilang inutusan. Isang staff mula sa Retiro House ang umamin na si Lira ang regular na gumagamit ng lumang clinic laptop. Ang dating secretary ng cardiologist ni Doña Ising ay nag-forward ng messages tungkol sa hindi autorisadong pagbabago ng gamot. Ang helper na nagdala ng puting van ay tumanggap ng bayad ngunit hindi sumipot sa hearing dahil bigla raw itong nagtago. Gayunman, na-recover sa booking logs ang pangalan ng clinic na nag-request sa sasakyan. At ang pinakamalakas, si Tomas, na sa wakas ay pinangalanan sa salaysay ang mismong tauhang umamin sa brake sabotage ng kanyang aksidente. Habang ginagalaw ng mga abogado ang kanilang chessboard, ang pinakamahirap palang itayo muli ay hindi ang kaso kundi ang araw-araw. Hindi agad natatanggal sa buto ang takot. Nang lumipat kami ni Sion sa isang maliit na bahay sa gilid ng San Pablo, pansamantalang paupahan ni Benilda, hindi kami agad nakatulog nang nakapatay ang ilaw. Tuwing may puting sasakyan na dumadaan sa kalsada, nagigising si Sion at kumakapit sa akin. Tuwing may tumatawag mula sa unknown number, nagyeyelo ang mga daliri ko kahit hindi ko sinasagot. Sa unang linggo, hindi ko kayang uminom ng anumang mainit na inumin na hindi ako ang nagpakulo. Minsan, hawak ko na ang tasa ng salabat at kusang bumabalik sa bibig ko ang lasa ng halimuyak sa hapag na iyon. Sa gabi, nagigising ako sa pakiramdam na may lalapit na magtatali sa pulso ko. Kapag ganoon, gising din si Sion. Hindi na kami nagtatanungan. Magkatabi na lang kaming nakaupo sa sahig hanggang magbukang liwayway. May mga sugat pa lang hindi sumasara sa benda, kundi sa paulit-ulit na pagpapatunay na wala ka na roon. Si Paloma ang pinakanagulat kong nagbago sa gitna ng lahat. Hindi siya biglang naging mabait. Hindi siya naging mahinhin. Hindi rin siya tumigil manigarilyo o mambiro ng masama. Ngunit araw-araw siyang dumarating may dalang sopas, school worksheets at chismis na kapaki-pakinabang. Nagtrending sa simbahan ang mukha ni Mama kagabi, sasabihin niya habang naglalapag ng pandesal. O kaya, nakita ko ang abogado ni Kuya. Mukhang pinagbabaratan siya ng sariling suit. Sa likod ng mga biro niya, nakita ko ang uri ng paghingi ng tawad na hindi dumadaan sa dramatic confession. Pinipili niya kaming tulungan ng tuloy-tuloy. Isang hapon, habang sinasampay niya ang uniform ni Sion, bigla niyang sinabi, "Noong bata tayo ni Kuya Tomas, kapag may basag na plorera, si Tomas ang sinisisi dahil tahimik. Sanay si Sandro na may ibang aako, kaya siguro hindi niya nakitang darating na may araw na walang aako para sa kanya."
Hindi ko siya sinagot agad. Naisip ko lang, oo nga, may mga pamilyang gumagawa ng paboritong kasalanan sa loob ng dekada dahil laging may tahimik na sasalo. Sa unang conference sa korte para sa probate at protective matters, lumabas ang isa pang nakakalas ng balat na katotohanan. Nang usisain ng hukom ang civil status ni Sandro sa panahon ng church wedding namin, napilitang ilabas ng kampo niya ang katwiran na ang kasal nila ni Lira ay formalidad na walang tunay na pagsasama. Hindi matalo-talo ni Benilda ang ganitong linya kung walang isa pang butas. At iyon ang ibinigay ni Lira mismo sa sobrang galit. Nang tanungin siya kung bakit patuloy siyang tinatawag ng pamilya sa bahay at sa medical decisions, nawalan siya ng kontrol. Dahil ako ang legal na asawa, sigaw niya sa korte. Sandaling tumahimik ang buong silid. Bumaling ang lahat kay Sandro. Napatakip siya ng mukha. Hindi na kailangan ng magagandang salita pagkatapos noon. Ang babae na ginamit para pagtakpan ang isa pang babae ay kusa ng kumagat sa sarili niyang bitag. Paglabas namin, sinabi ni Paloma, kung tutuusin, si Lira ang pinakamabilis mong kaalyado, hindi niya lang alam. Hindi ako natawa, ngunit huminga ako ng kaunti. Samantala, lumala ang kaso sa pagkamatay ni Doña Ising nang lumabas sa toxicology review ang presence ng sedative na wala sa regular regimen niya. Hindi pa sapat para agad sabihing iyon ang direktang sanhi, ngunit sapat para patindihin ang investigasyon at idiin ang hindi autorisadong panghihimasok ni Lira sa medication niya. Hindi man murder agad ang mabigat na salitang itinulak ng media, malinaw na may gross medical misconduct at possible reckless endangerment. Naghuramentado si Salve sa hallway ng ospital nang marinig iyon. Pinapatay ninyo uli ang patay, sigaw niya. Lumapit si Benilda at walang emosyon na sumagot, hindi namin pinapatay. Binubuksan lang namin ang kamay na pumatong sa leeg. Minsan, mas matalim ang abogado kaysa kutsilyo. At sa araw na iyon, nakita kong si Salve, na sanay humila ng mga tao sa hiya, ay hindi na makakahanap ng sapat na ilaw para pagtakpan ang anino niya. Isang buwan pagkatapos ng lamay, dumating ang huling bahagi ng planong inihanda ni Doña Ising bago siya tuluyang nanghina. Tinawag ako ni Benilda sa kanyang opisina at inilapag sa mesa ang maliit na kahong-kahoy na matagal ko nang hindi napapansin sa mga gamit ni Papa. Nabanggit mo noon ang tansong susi sa kwintas, sabi niya. May lock ito, nakapareho ng marka. Pinagpapawisan ang palad ko habang ipinasok ang maliit na susi sa kahon. Bumukas ito na may mahinang click. Sa loob ay hindi alahas, hindi pera, hindi titulo. Isang manipis na notebook lang at 3 larawan. Ako noong bata pa. Si Papa habang hawak ang una kong tinahi na apron at si Doña Ising na nakaupo sa hagdan ng ancestral house kasama kaming lahat na tila payapa pa ang pamilya. Hindi siya mayaman sa imperyo, hindi nakatago roon ang bilyon-bilyon gaya ng gustong paniwalaan ng mga sakim. Ang laman ay mga tala tungkol sa bahay, saan tumutulo kapag tag-ulan, alin sa mga puno ang dapat huwag putulin, sinong pamilya sa baryo ang matagal nang umaasa sa libreng aral, at bakit niya ipinagkatiwala kay Doña Ising ang pangangalaga hanggang may sapat na tapang akong hindi ibenta ang lahat sa unang alok. Sa huling pahina, may maikling sulat para sa akin. Anak, ang mana ay hindi kung ano ang maibebenta. Ang mana ay kung ano ang mananatiling nakatayo kahit may gustong sunugin, ikandado o pekein. Napaupo ako. Ang buong laban pala ay hindi tungkol sa lihim na yaman, kundi sa karapatang pangalanan kung sino ang mag-iingat sa mga bagay na hindi masukat ng pera. Ang bahay, ang alaala, ang kapilya, ang lupang pinagtamnan ng tatay ko ng santan para sa patay at pangkasal. Sa isang banda, gumaan iyon. Sa kabilang banda, mas sumakit. 7 taon akong ginamit at halos ikinulong hindi para sa kaban ng ginto, kundi para sa pagnanais ng mga taong kontrolin ang simbolo ng pagiging sentro ng angkan.
Ganito, kababaw at kabagsik ang kayang maging mukha ng kasakiman kapag pinalaki sa ideyang ang bahay at apelyido ay extension ng sariling pagkatao. Sa paglipas ng mga buwan, nagsimulang magkabutas ang matigas na pader ng laban. Napanalo namin ang protection order ng permanente. Naitala sa korte na ako ang legal guardian ni Sion at walang pwedeng kumuha o mag-utos tungkol sa kanya nang walang pahintulot ko. Naisantabi rin ang anumang epekto ng peking psychiatric documents matapos patunayang fabricated ang assessments at falsified ang pirma ko. Sa probate, kinilala ng hukuman ang orihinal na will ni Doña Ising at isinantabi ang peking dokumentong inihahanda ni Salve. Hindi ito kasing bilis ng teleserye sa isang episode lang, ngunit bawat utos, bawat order, bawat basang selyo sa papel ay parang pako na unti-unting ibinabaon sa kabaong ng lumang kapangyarihang ginamit laban sa akin. Kay Sandro naman, hindi niya kinaya ang pagkawala ng entabladong kinagisnan niya. Sa una, maayos pa ang postura niya sa hearings, nakasuot ng mamahaling polo, nakayuko para magmukhang mapagpakumbaba, sumasagot ng yes, Your Honor, na parang altar boy. Ngunit habang dumarami ang testigo at lumilinaw ang patterns ng pamemeke at coercion, nagsimula siyang magkamali. Nahuli siyang tumawag sa dating staff para takutin si Odette na bawiin ang salaysay kapalit ng bayad. Nahuli rin siyang gumamit ng ibang number para kontakin ako sa 10 oras ng gabi, magmakaawa minsan, magbanta minsan. Hindi mo kayang patakbuhin ang bahay nang wala ako, minsan niyang text. Sinagot ko sa unang pagkakataon at huling pagkakataon. Mas gusto kong maruming bubong kaysa malinis na kulungan. Hindi na siya nag-reply, ngunit makalipas ang 3 araw ay nahuli siyang pilit pumapasok sa gilid ng property sa San Pablo kung saan kami nakatira pansamantala. Doon siya tuluyang sinampahan ng dagdag na kaso sa paglabag sa order. Ang lalaking dati takot sa iskandalo ay hindi na napipigilan ng hiya dahil ang mas malaki niyang takot ay ang mawalan ng access. Si Lira, na minsang pinakakalmado sa kanilang lahat, ang unang tunay na bumigay. Nang formal siyang harapin ng professional regulation body tungkol sa medical misconduct at falsified psychiatric documentation, siya rin ang unang nagtangkang makipag-deal. May mga utos lang akong sinunod, sabi niya sa conference na dinaluhan ng mga abogado. May pressure mula sa pamilya. Hindi ako nagsalita habang ini-explain niya kung paano siya pinangakuan ni Sandro ng posisyon sa clinic wing ng Ancestral House kapag na-solidify na ang control sa properties. Sa sobrang galit ko noon sa kanya, akala ko gugustuhin ko siyang marinig na magmakaawa. Hindi pala. Ang naramdaman ko lang ay pagod. Pagod sa lahat ng taong kayang palitan ang konsensya ng pangakong magiging lehitimong bahagi sila ng isang tahanang hindi naman sila kayang ibigin. Nang tanungin siya kung minahal ba niya si Sandro, matagal siyang tahimik, akala ko. Sabi niya sa huli, ngunit mas mahal niya palagi ang posisyong nabibigay ko. Hindi ko na siya tinignan pa. Si Salve ang pinakamatagal bumigay. Kahit na hindi siya agad nakulong para sa lahat ng gusto kong mangyari, unti-unti siyang naubusan ng tao. Ang mga tiyahing dati nakaupo sa kusina niya para makisawsaw sa tsaa ay hindi na gaanong dumadalaw. Ang mga barangay wives na dating sumasama sa kanya sa novena ay nagsimula ng umupo sa mas malayong hanay sa simbahan. At higit sa lahat, si Tomas at Paloma ay tumigil ng sabay na umako sa kaniyang init ng ulo. Isang umaga, dumating siya sa lumang kapilya nang walang paalam. Nadatnan akong nagwawalis ng tuyong dahon habang si Sion ay nagbabasa sa hagdan. Hindi siya nakaayos. Wala siyang perlas. Parang nabawasan ang tinik ng mga balikat niya. Akala mo, nanalo ka na? Iyon ang una niyang sabi. Nilingon ko siya. Hindi paligsahan ang paghihinga ng malaya. Tiningnan niya si Sion. Inagaw mo ang apo ko. Ngunit sa halip, umupo siya sa bangko sa labas ng kapilya at tinitigan ang pintuang minsan ay sigurado siyang siya ang may susi. Hindi ka pa rin bagay dito, bulong niya sa hangin. Napatingin ako sa lumang bato. Sa mga santan, sa imahe ng bahay na mula bata pa ako'y tinatanaw. Siguro, sagot ko.
ngunit ako ang pinili. Hindi siya tumingin sa akin. Umalis siya makalipas ang 5 minuto. Iyon na ang pinakahuling uri ng pagkatalong kaya niyang ibigay. Ang umalis nang walang last word. Sa lahat ng proseso, ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari kay Sion. Dati, kapag may matandang nagtataas ng boses, agad siyang humihigpit ang panga at nagtatago sa likod ko. Pagkatapos ng mga hearing at ilang buwan ng therapy, natuto siyang magsabi ng ayoko po niyan nang hindi kinakailangang mangatog ang buong katawan. Natuto rin siyang magsabi sa guro niya kapag may kaklase siyang nanunulak. Minsan, pagka-uwi niya mula sa paaralan, ipinakita niya sa akin ang drawing niya. Isang bahay na bato, isang maliit na kapilya, isang puno ng santan, at 2 taong nakaupo sa hagdan ako at siya. Nasaan si Papa? Tanong ko. Agad nagsisisi na tinanong ko, kumibit balikat siya. Sa labas ng papel, halos hindi ako makahinga sa sagot na iyon. Ganoon pala maghilom ang bata hindi sa paglimot, kundi sa paglalagay ng tao sa tamang distansya sa kwento. Minsan naman, si Tomas ang pinakadiin na paalala sa akin na walang perpektong pagbawi sa kasalanan ng pananahimik. Tinulungan niya akong ayusin ang family archive, ang mga titulo, ang lumang mga retrato, at ang kapilyang halos mapabayaan dahil sa sigalot. Hindi siya nanghingi ng pasasalamat. Ngunit isang hapon habang sabay kaming nag-aayos ng lumang aparador, bigla niyang sinabi, kung nagsalita ako, noon pa, baka buhay pa si Ising. Hindi ko agad siya sinagot dahil pareho kaming alam na totoo iyon. At baka patay tayong lahat, sabi ko pagkatapos. Hindi ako humihingi ng absolution. Wala rin akong maibibigay na ganoon. Sagot ko. Ngunit nandito ka. Iyon ang tanging dahilan kaya may pagkakataon pang may maiba. Tumango siya. Minsan, ang patawad ay hindi talagang ibinibigay. Pinapayagan mo lang ang tao na magtrabaho sa harap ng sugat nang hindi mo itinatangging sugat iyon. Nang matapos ang mga pangunahing kaso at malinaw nang ako ang administrative holder ng ancestral property at kapilya, maraming nagtanong kung ibebenta ko na raw ba ang bahay para tuluyan ng maputol ang lahat. Naiintindihan ko ang tukso. Mas madaling magsimula sa malayo kaysa linisin ang espasyong nag-imbak ng sigaw, panlilinlang at kandilang ginamit sa maling kabanalan. Ngunit tuwing iniisip kong ibenta, bumabalik sa akin ang notebook ni Papa at ang huling habilin ni Doña Ising. Ang bahay na iyon ay hindi premyo, hindi rin parusa. Isa itong responsibilidad na muntik nang maagaw ng mga taong akala nila ang pagmamay-ari ay pagsamba sa sarili. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko ang kalahati ng lumang silid-aklatan para gawing libreng reading room at legal desk para sa mga babae sa baryo na gustong magtanong tungkol sa annulment, protection order at mana. Si Benilda ang tumulong mag-setup. Si Paloma ang naghanap ng lumang upuan at electric fan. Si Odette ang nagbantay sa tsaa para walang sinumang iba ang magtimpla. Sa kabilang bahagi naman ng likod bukid, nagtanim kami ni Sion ng santan, gumamela at ilang gulay. Para kapag may lamay, may bulaklak, kapag may gutom, may nilaga, sabi niya. Natawa ako. Simple. Tama. May mga gabi pa ring bumabalik ang alaala ng puting van. May mga umagang sumisikip ang dibdib ko kapag nakakakita ako ng clipboard o amoy antiseptic. Ngunit hindi na ako bumabaluktot sa hiya kapag naaalala ko ang sarili ko sa hapag na iyon. Hindi na ako naaawa sa babaeng sinampal sa harap ng pamilya. Iginagalang ko siya. Dahil kahit nanginginig, tumayo siya. Kahit nalito, tumakbo siya. Kahit ilang beses pinaniwala ang masyadong marupok, siya ang nagdala sa bata palayo sa posas at pabalik sa katotohanan. Iyon ang bagong bersyon ng sarili ko na unti-unti kong kinikilala. Hindi matapang sa lahat ng oras. Hindi palaging mahinahon, ngunit hindi napayag na pirmahan ang sariling pagkabura. 1 taon matapos ang gabing iyon, ipinagdiwang namin ni Sion ang kaarawan niya sa bakuran ng kapilya, hindi sa hotel, hindi sa resort,
kundi sa bahay na muntik kaming palayasin ng buhay. Hindi enggrande. May pansit, puto, pansit habhab mula sa kapitbahay at sorbetes na kinabaliwan ng mga bata. Si Paloma ang nag-host sa mikropono na parabang siya ang MC ng pinakamahalagang piyesta sa bayan. Si Tomas ang nag-asikaso ng ilaw. Si Odette ang gumagawa ng tsaa at malakas ang tawa sa kusina. Nandoon din si Benilda at si Father Eli, kapwa nakaupo sa gilid habang pinapanood si Sion na hinarahabol ang mga kaklase niya sa may santan. Bandang hapon, dinalhan ako ni Sion ng isang piraso ng cake. Mama, sabi niya, puwede na po bang hindi natin tawaging bahay ni Lola o bahay ng Severina? Puwede bang bahay natin? Tumingin ako sa paligid sa batong pader, sa bakas pa rin ng lumang pintura, sa hagdan kung saan minsan akong pinahintong pumasok sa family portrait dahil hindi bagay ang kulay ng damit ko, sa kapilyang ngayon ay bukas sa mga batang gustong magbasa sa hapon. Huminga ako ng malalim. Oo, sabi ko, bahay natin, ngunit hindi para ikandado, para buksan. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong naramdaman ni Sandro nang lumabas ang hatol sa mga kasong tumama sa kanya. Hindi ko na rin kailangan. Ang alam ko lang, pinatunayan sa korte ang pamemeke, ang iligal na pagtatangkang ikulong ako, gamit ang peking psychiatric grounds, ang paglabag sa protection order, at ang malubhang pakikipagsabuatan sa falsification kasama si Lira. Sa mas mabigat na usapin sa pagkamatay ni Doña Ising, mahaba pa rin ang proseso, ngunit sapat ang naunang findings para tanggalin si Lira sa lisensya at panagutin siya sa administratibo at kriminal. Si Sandro, na minsang gustong maging mukha ng kaayusan sa angkan, ay nauwi sa pagiging aral sa baryo tungkol sa lalaking sobrang takot mawalan ng upuan, kaya sinubukang itali ang mismong babaeng nagbuhat ng bahay para sa kanya. Minsan, kapag may nagtatanong kay Sion sa paaralan kung nasaan ang tatay niya, simple lang ang sagot ng anak ko, "Malay ko po, abala kami." At sa totoo lang, iyon ang pinakatumpak na hatol na puwede naming ibigay sa isang taong ginawa ang lahat para maging sentro ng kuwento ang hindi na siya gawing sentro. Sa dulo, hindi kayamanan ang nagligtas sa amin. Hindi lihim na bilyon, hindi malawak na negosyo, hindi biglang himala. Ang nagligtas sa amin ay isang batang hindi nagpahuli sa kasinungalingan ng matatanda, isang matandang babae na marunong magtago ng totoo sa ilalim ng santo, isang kapatid na huling-huli nang nagising ngunit tumindig pa rin, isang babaeng palengkera ang bibig ngunit matibay ang loob, isang kasambahay na nagsawa sa takot, at isang ina na sa wakas ay pinakinggan ang bulong sa tabi ng balakang niya bago pa tuluyang magsara ang pinto ng puting van. Kaya kung may leksiyon man ang gabing iyon, ito marahil iyon, hindi lahat ng kulungan ay may bakal at hindi lahat ng paglaya ay may susi. Minsan nagsisimula ang paglaya sa sandaling hindi ka na pumayag na tawaging kabaliwan ang iyong nararamdamang mali. At tuwing gabi, bago matulog, may maliit na ritual kami ni Sion. Iniikot niya ang lumang bahay para tiyaking nakasara ang mga bintana, ngunit hindi nakakandado ang reading room. Titingnan niya ang kapilya, bubuksan ang ilaw sa santo, at ihahain sa akin ang tsaang siya mismo ang tumulong magpakulo. Lagi niya muna iyon tinitikman bago iabot sa akin, sabay sabing, "Safe, Mama." Sa tuwing maririnig ko iyon, hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Kadalasan, pareho. Dahil sa simpleng salitang iyon, naroon ang lahat ng ninakaw sa amin at lahat din ng naibalik, ligtas, hindi perpekto, hindi walang bakas, ngunit ligtas. At sa isang buhay na minsang ipinagpilitang ikulong ako sa katahimikan, sapat na iyon para tawagin kong panalo.